All right, folks, let's talk about vaults. Not just one, not just two, but multiple vaults spread across different houses. Because when you're allegedly stockpiling wealth, a single piggy bank just won't do. According to J.R. Badong, Liesel and Don Capulong weren't the only ones with safes big enough to make a Swiss banker jealous. Daniel Raisin himself reportedly has his own network of vaults, neatly tucked away across his various properties. Now, I don't know about you, but last time I checked, religious leaders were supposed to store treasures in heaven, not in custom-built safes next to the walk-in closet. Let's pause for a moment. Why do you need multiple vaults? Most people keep their savings in a bank, maybe a safety deposit box, or if you're really old school, under a mattress. But apparently, when you're in this line of work, you need personalized Fort Knox installations in every home. Because when faith meets financial planning, things get complicated. And speaking of complications, there's the real estate factor. J.R. Badong isn't just talking about safes. He's talking about properties, land, and prime locations that somehow ended up in the right hands. I mean, if donations were meant to help the church, why do these assets keep ending up in places where only a select few hold the keys? If transparency was a biblical virtue, we're looking at the most apocryphal financial statements in history. And here's the best part. This is just the beginning. J.R. Badong says more details are coming, and at this rate, it looks like we'll need forensic accountants instead of Bible scholars to make sense of all this. Before we wrap up, subscribe, because let's face it, the more you follow J.R. Badong, the closer we get to finding out whether these targets were just tithes or down payments on beachfront property. See you in the next one, where we might just get blueprints for the most well-funded, humble ministry ever. Hello po, mga kapatid, pasensya na po kanina na naputol po yung live. Ang ganda po sana ng usapan at dapat ang plano po namin ni Brother Chi, ni Brother John Chichester is mag-ano po kami. Mag-open kami ng question and answer portion. Kaya lang nag-brown out po kasi. Tapos naubos na po yung laman ng power bank ko. So ayun. Ngayon nag-usap kami ni si Sneaky naman. Sabi ko kung pwede siyang mag-live kami ngayon if okay sa kanya. Ayun si Sneaky. Hello si Sneaky, invite kita. Yan, hintayin lang natin si Sneaky. Hello po, si Sneaky. Magandang gabi po. Hello po, Brad. Magandang gabi. Hindi ko Yes. alam kasi kung anong mga oras dyan. Doon sa mga teka muna yung aking mga fans tuloy. Hindi kasi inuuna ko sila kasi minsan nalilimutan ko. Katulad ngayon may in-accept akong taga Sydney, Australia. Siyempre, hindi ko pwede banggitin ang pangalan nyo. Opo. Yung isa sa Europe. Basta in-accept ko na sila, tanda ko 2. Utay-utay. Pero kanina may in-accept din ako. Alam mo, Brad, ano pa ba sasabihin ko? Ito, Brad, ha? Ito ang gusto ko kasing itapik ngayon sa natin, sa live. Oh, okay. Gusto kong ipamulat doon sa mga kumakampi kay KDR. Hindi ko sila masisisi, ha? Siguro talagang panatiko na lang talaga sila or hindi nila naririnig pa yung live nyo. Kasi ganito yun, Brad. Kapain mo, di ba? Sabi ni KDR. Antikristo yung mga lumabas. Go ahead, si Sneaky. Magsalita ka lang. Sige po, 'di ba? Sabi ni KDR, kasi naaawa ko dito sa mga lumabas eh. 'Di ba sabi ni KDR, ang lumabas ay mga antikristo. Okay, correct. Tama, Brad. Sabi po niya yan. Ikaw kapatid na nasa loob pa ng iglesia, ano naman ngayon kung panatiko ka? Ibalansi mo. Sino ang sinabihan ni KDR na antikristo? 'Di ba yung lumabas na naghahanap ng aral na galing bautismo, nagdoktrina, galing bautismo, na pumasok sa loob, lumabas dahil walang napulot na aral. Walang, kumbaga may hinahanap silang aral
na hindi naman angkop sa kanilang mga panlasa, parang nagulat sila, bakit si Brad Ailey ang gandang magsalita? Talagang ang linaw sa kanila, puro talata. Bakit nung kami nasa loob na at si KDR na nagsasalita, walang dating. So, di ba nakakaawa, lumabas sila. Mhm. Yung ba ang tinatawag mong antikristo? Kung Correct ikaw po. ay kapatid sa iglesia, pagpalagay na ikay neutral o masyadong panatiko kay KDR, wala kang puso sa lumabas na yon na naghahanap ng katwiran, ang nangyari na lang lumabas. Correct Kapain po. mo yung damdamin nila. Sa kalooban mo ba, kaya mo ba silang sabihan ng antikristo? Sige nga, Brad Badong, ikaw sumagot ka. Sa kalooban mo, kahit anong panatiko mo dyan kay KDR na yan, hindi mo yan masasabihan ng antikristo. Biro mo, lumabas na nga. Pumasok sa loob after ng tapos lumabas na nga, Brad, kasi nga, wala nga nakitang aral. Tapos, ikaw sa kalooban mo, kakampi ka pa dyan sa mga ngaral mo na nagsalita ng Antikristo doon sa lumabas na nag-aano ng aral. Tapos, sasabihin ng iba, Brad, nalaban daw sa aral. Paano lalaban yun? Wala ngang alam. Correct. Naintindihan mo, Brad, paano lalaban yun? Walang alam. Ano ang sinasabi ng ibang mga kapatid na ay lumabas yan dahil lumaban sa aral. Paano nga lalaban yun? Sanggol nga yun eh. Naghahanap nga sa'yo, wala ngang may aral sa'yo kasi wala kang ginawa kundi bumiyahe, kundi mag-intindi na yung mga negosyo. Wala ka nang ginagawa, hindi ka na naghahanap ng mga tupa, hindi ka na nag-aano para mangaral. So, nung lumabas, nasa ng puso nyo para sabihin yung Antikristo? Nasa ng puso nyo para sabihin nyo silang nalaban sa aral? Wala nga silang ilalaban eh. Ikaw ba, Brad? Sanggol ka. Alam mo wala kang panlaban. Masasabi mo bang makakalaban ka? Eh wala kang ang weapon eh. Wala pa nga silang aral eh. Kumbaga sa gatas, hindi mo pa sila napapasuso para pagbintangan mo kay DR na sila'y nalaban sa aral. Hello? Hello, sis Nikki. Yun nga yung napakamaling pambabakod ni Daniel Rason sa mga kapatid ngayon. Bakit? Ang sinasabi niya, yung mga lumalabas, mga antikristo, mga masasamang tao. Alam niyo po mga kapatid, kung masasamang tao ang mga lumalabas, i-assess ninyo, sino-sino ba yung mga lumalabas? Kung po pwede ko lang pong pangalanan yung mga lumalabas, mga kapatid, magugulat po kayo kung sino-sino yung mga lumalabas dyan, pamilyang matutuwid. Oo nga. Matutuwid silang Oo nga, pamilya. Brad. Nagulat nga ako, yung kausap pong mga taga-Europe kagabi, isa lang po yung chinat ko doon. Sabi ko, kapatid, nag-like ka sa post ko. Baka maano ka dyan, ma-red tag ka. If you are not yet ready to be red tag, maging extra careful po kayo. Tapos po sabi po niya, kapatid, totoo nga yung sinasabi mo, eto kakatawag lang sa akin ng isang manggagawa. Grabe, no? Pinagsabihan na ako. Tapos, kachat ko lang siya, and then merong nagchat na isang kapatid din na nag-message sa akin, kapatid, kachat mo pala si kapatid na ganito. Tapos sabi ko po, pwede po ba video call? Kasi po para hindi po tayo mahirapang message, mag-chat. So, ini-expect ko yung isa muna. Biglang nag-call yung isa. Tapos para total pareho namang kapatid at nasa same division. So, sinabi ko sa kanila, sige, gagawa po ako ng group video call. Mag-video call na lang po tayo as group. So, yun po yung nangyari kagabi. Si Sneaky, nag-group video call kami, and sinabi nila na, brother, actually, hindi ka pa lumalabas. Marami na kaming napapansin na parang mali na. Beyond the expected na pamumuhay dapat ng kinikilala nating leader. Kasi brother, sabing ganyan nung mga kapatid, pareho po sila yung mga kapatid na yung nakausap ko kagabi na grupo, pare-pareho po silang galing sa Brazil na nag-delegate doon, and nakita nila kung paano makitungo si Brother Eli sa mga kapatid. Si Brother Eli po kasi, si Sneaky, kung di niyo po may tatanong,
Ano po yan? Mahilig po siyang magsaludar sa kapatid. Kaya po nabuo po yung Mission Thessalonica kasi napansin ni Brother Josel Malyari na maligaya si Brother Eli pagka dinadalaw siya ng mga kapatid. So kaya nagkaroon ng Mission Thessalonica. Meron kasing meeting of the spirits when we are meeting together in person, merong meeting of the spirit at mararamdaman mo 'yon. Tapos Sister Nikki, si Brother Eli po kasi siya mismo ang nagluluto, tapos siya mismo ang nagsasandok. Ay, opo. Masipag si Brad Eli. Talagang ginagawa niya talaga yung, alam mo, napakalaking kaibahan talaga. Alam mo, sa totoo lang, Brad, no? Napakalayo niya dito sa kanyang pamangkin na si KDR. Kasi alam mo ha, ewan ko lang ha kung ako yung nagkakamali. Si KDR kasi, siguro naman ito palagay ko lang. Pwede ko naman siguro i-broadcast. Kasi si KDR, ang tingin ko, parang nagpa-epal lang, bagamat siya pamangkin lang ni Brad Eli, kumbaga, pinagkatiwalaan sa kanya na tama yung sabi nyo, naniniwala or naasa si Brad Eli na ito na pamangkin ko, siya yung magtutuloy at yung parang hindi magtatraidor sa kanya. Kaya lang iba nga ang nangyari. Yung ine-expect ni Brad Eli, Brad, wala, kabaliktaran. Opo. Kasi maraming kapatid na nagsasabi, tinaraidor mo. Tinaraidor mo, gusto mo bago, gusto. Tsaka mayabang si KDR sa mga kilos niya. Hindi sasabi espiritu dyan. Mayabang. Number 1 yan. Kita ko naman sa itsura niya eh. Basta ayun ang palagay ko sa kanya. Ako may pakiramdam eh. Mayabang ka, kulang ka sa pansin, kaya nga ikaw palagi kang pakaway-kaway. Ayan ang napapansin ng ibang kapatid sa kanya. Napakatakaw mo pang magbiyahe. Hello, ako na lang, Brad Daniel, hindi mo ko maloloko sa travel na na-expire ang passport. Hello. Alam mo ba, nagtatanong yung mga taga-Canada, oo, na-expire yung passport mo, hindi ka natuloy. Nasaan daw yung target na inano nila? Nasaan yung pera? Yun ang tinatanong nga pala. Nalimutan ko lang, Brad, na banggitin yan, yung about yan sa target. Sabi, nasaan na yun, yung target namin. Hindi nga siya nagpunta, nasaan yun? Biruin mo, gano'n naman katindi itong mga mangangaral na to. Alam mo kung buhay lang si Brad Eli, halos siya isumpa. Sa bagay, traidor naman siya, hindi talaga yan haharpuan talagang ugali. Nung namatay nga si Brad Eli, parang peke yung iyak niya eh. Naku ha, pasensya ka na. Peke ang tingin ko sa pag-iyak mo. Ang tingin ko sa pag-iyak mo, tuwang-tuwa ka. Pinapakita mo lang sa kapatiran na ikay malungkot. Pero deep inside, tuwang-tuwa ka kasi nasisilaw ka na sa pag-aari at alam ko may intention ka, Brad Daniel. Kaya alam mo noon, Brad Daniel, hindi na kita gusto. Prangkahang sinasabi ko sa'yo. Alam mo, imagine ha, Brad, bago akong bautismo, nakutubang ko siya. Hindi ko alam, talagang hindi naman kita kilala. Alam ko, oo, ikaw si Daniel Rason, pero yung pagkatao mo, hindi pa naman kita nakikita nagsasalita. Basta pagka narinig ko yung pangalan mo at naakyat ka sa stage, nilalabanan ko lang yung ng kalooban ko sa kanya. Sabi ko, ito talaga, iba talaga naramdaman ko rito. Basta, ayan, natutupad na ngayon, Brad. Pasensya na kaya ako nasabi sa kapatiran. Hindi ko alam kung bakit ganon. Para bang sabik siya sa atensyon. Kaya tinan mo, pagpasalamat, Brad. Lagi siyang akala may kakaway-kaway siya sa mga... Ngayon, nasa ano siya, ha? Guatemala. Oo. Alam mo, nandoon siya. Alam mo, Brad, kung bakit. May nagsabi sa akin na, ayun, parang ginagawa niya dito sa yung mga ginagawa niya dito sa kapulisan, nagpapakilala, tapos ganun-ganun ang gagawin. Parang, alam mo yung mga, umaalo naman siya doon na, sabi nung kapatid. Ayun ang sabi. Tapos, nababalitaan pala ng mga tao doon yung mga nag-e-exit. Alam mo, sagot ni Brad Daniel, may bisyo kasi yung mga yan, ganun. Kaya layuan niyo ang mga anyong masama. Tamo? At alam mo, nung sinasabi daw niya yun, bigla daw nag-brown out. Oo, totoo yun. Tinanong ko, nag-brown out. Oo, nawala ng kuryente. Sabing ganun. Hindi na maganda yung ginagawa niya. Opo, totoo yan si Sneaky, yung po sinasabi niya na merong ginagawang masama. Kaya nga po ako nag-expose dahil biruin mo, ako ang pararatangan ninyong merong kalagim-lagim na sasapitin, samantalang ikaw mismo at ang pamilya mo, sila mismo ang number 1 may ginagawang masama. Hindi ba totoo, Daniel Rason, na yung kapatid mo si Elijan Rason naging drug addict? Hindi ba totoo? Hindi lang siya naging drug addict. Hindi ko nga alam kung hanggang ngayon nagda-drugs pa yan eh. Hindi lang siya naging drug addict. Nang babae pa yan at nagkasino.
Nung nilinis ko yung kwarto niya, may mga vape akong nakita eh. Parang ano sila, no, yung maluho ang pamumuhay. Parang hindi sila sa, ano na, yung mamuhay bilang Kristiyano na, hindi na yung makangaral eh, yung mabuhay na bilang simpleng Kristiyano lang na luho sa pagkain. Tapos ganun pa, mga may bisyo, ganun pa. Kumbaga parang wala namang mangyayari pag siya talaga magdadala ng iglesia eh. Tsaka alam mo, ito pinapaalam ko sa mga kapatid, ano, huwag kayong dumepende sa, ayan ang iglesia, siya ang magdadala, dyan tayo sasapi. Tayo nga ang templo ng Diyos, tayo ang bubuo ng iglesia, tayo na tunay na nasamba sa Kanya. Tayo ang Exactly. templo ng Diyos. Pwede nating iwanan yan. Sino ba yan? Si Daniel Rason ay tiniwalaan lang ni Brad Eli, bagamat siya'y pamangkin, kadugo, tiniwalaan lang siya na ito namang si Brad Eli ay namamag-asa na hindi siya tatraydorin. Siyempre, tsuhin to eh, namamag-asa na hindi siya tatraydorin. Ano nangyari? Ayan ang nangyari dyan. In short, pwede tayong lumabas. Hindi na maganda yung pamamalakad. Eh, lumabas na tayo. Bakit ba At saka natin regarding Brad po dyan si Sneaky, yung pong paglabas, ang Diyos kasi ang nagsabi niyan na Opo magsilabas nga. kayo sa kanya bayan ko. Eh, ang merong mga point of argument na sinasabi yung iba dyan na dakilang Babylonia yan. Sino ba ang dakilang Babylonia? Katoliko ba? No, definitely not. It's not the Catholic Church ang dakilang Babylonia. Hindi yan ang dakilang Babylonia. Sino yung dakilang Babylonia? Yung mga namiminuno sa mga Oh, iglesia that they are pinuno corrupted yan. Oo, already. pinuno yan. Ayan ay ano ang sinasabi ng Babylonia, part yan, tapos ayan ay relihiyon. Relihiyon yan na dumadaya sa mga tao. At saka hindi, narinig ko kasi yung kay Brad CJ, tama yun. Kasi si Brad CJ may kinuwento na nangyari na daw pala yan sa unang iglesia. Opo, nangyari na po yan kasi lolo niya po si kapatid na Perez. Opo. Ganyan na ganyan Nung din daw, Brad, may pinapirmahang blankong papel. Wala daw kaiba yung senaryo noon at saka ngayon. Kaya siguro natatandaan ko yung talata na Ecclesiastes 3:15, ang nangyari sa nagdaan ay mangyayari pa. nangyari At na. oo, ang nangyari na at ang mangyayari pa ay nangyari na rin. Ibig sabihin, ayan yung senaryo na yan eh, na si Brad CJ nga lang daw yung bumukod doon, halos talaga. Siya lang Mm. daw eh, naiwan daw yung iba. Opo. Gantong-ganto daw yan na nagpapirma pa ng papel, ganun. Kasi sala na eh, nakakaramdam ka ng sala eh. Mm. Parang ngayon, parang ito yung nangyayari sa senaryo na to na yung mga naninindigan sa katwiran talaga, ayan yung lalabas eh. Ay, ikaw sige, panatiko ka. Tanggap na namin panatiko ka. Sige, oo, panatiko ka. Pero kaming mga lumalabas, wag mo kaming sasabihan na ay sa impyerno. Eto pa, Brad ha. Di ba napaliwanag ko na sa iyo yung mga bagong kapatid na naanib na sinabihan ni Brad Daniel ng tawag dito, Antikristo, di ba? Mhm. O, tapos na tayo doon. Kumbaga sa side nito mga bagong kapatid, teka, sasabihan mo to ng nalaban sa aral. Naghahanap nga sa iyo ng aral, wala nga sa iyo makita, walang makapa, kaya lumabas. Kumbaga, kayo na pumapanig kay KDR, kay Daniel, nasa ng puso nyo? Bakit panig na panig kayo diyan? Eh samantalang ito parang naapi ni KDR, kaya nga sumapi, nahanap ng aral. Meron Paglabas po, sasabihin, actually, si Sneaky, meron na namang nag-chat nga sa akin kaninang umaga. Sinend yung screenshot ng usapan nila na huwag kang magpapaniwala dun sa nagla-live dyan na naninira, nagsasabi ng mga kasiraan tungkol dun sa magulang ni Daniel Rason. Kasi ako nakasama ko yung magulang ni Daniel Rason, mabait sila. Sabi ko, pakitanong mo nga kung anong pangalan niya. wala yan, Brad. Kung gaano siya katagal. sabi ganyan nung ano. Kasi kung tumagal yan, kahit 1 month lang, 2 months lang, hindi tatagal yan. Sabi ko ganyan sa Sama na kanya. Tinanong ugali. niya, oo nga brother, tinanong ko siya, sabing ganyan, hindi nga po siya matagal. Tinanong ko, hiningi ko yung picture, sinend sa akin yung picture. Hindi ko siya kilala. So, ibig sabihin, talagang hindi tumulong yan. Hindi nila nakasama yan. Sabi kong ganyan. Tanungin nyo mga kapatid. Yan. Lahat ng mga nakikinig sa akin, tanungin nyo si Sis Mayo Sunga. Tanungin nyo yung kapatid ni Sis Mayo Sunga, si Sis Pepot Sunga, na asawa ni Brad Mike Saringan. Tanungin nyo si Brad Eric Yaya na manggagawa sa Pampanga. Brad, Tanungin ninyo. wag na kayong kapaliwanag, Brad, at naniniwala naman talaga yung mga tao sa inyo. Talagang, kayo talaga yung nakasama niya na, kumbaga sa experience by, kayo talaga yung actual na ano, wala. Kaya nga hindi makapaghabla tong isa eh.
Ganyan lang yan kasimple. Ay ako, sinasabihan ako ng ganyan, pokpok, hindi. Hindi ka natatagal sa pag-a-announce mo niyan. Itatawagin na kita sa, gagawa na ako ng paraan. Pagkatao na nila yan eh. Alam mo, sabi Brad nung nag-comment dun sa nabasa ko yun eh, nung hindi pa ako nag-live eh. Sabi, abay, Daniel Rason, pagkatao nyo na yan, hindi ka iimik. Mula property, hindi mo paliwanag hanggang sa pagkatao mo, hanggang sa aral, hindi mo mapaliwanag. Yan ang hinahanap na sagot sa'yo ng mga miyembro. Biruin mo, ang daming... Sige lang, sis ang Nikki, daming... magsalita ka lang, ha? Apo. Ang daming pinaparatang sa'yo na dapat mong sagutin, hindi mo sinasagot. Aba, ay talagang magdududa sa'yo yung kapatiran. Tapos, Brad, ito pa, tawag dito, yung sinasabi niyang antikristo na lumabas, na matapos na nag-supply ng yung mga antikristo abroad na sinasabi niyang lumabas na nagsustento sa mga target na nag-supply ng mga pa-target. Nung lumabas, sinabihan mo rin ng antikristo. Sabi, ba't niya kami sasabihin ng antikristo? Binibigyan nga namin siya ng pera sa pangangaral. Anong ginawa niya? Bakit niya kami sinasabihin ng antikristo? Kami nga ang naasa, kami nga ang nasuporta sa kanya, sa kanyang mga gastos sa pangangaral. Hindi naman siya nangangaral. Bakit kami niya sasabihin ng antikristo matapos na paginhawain namin siya at gawin namin siyang bilyonaryo? Bakit kami sasabihin niya ng antikristo? Ano ba Exactly. siya? Ganyan po kasi ang ugali ng mga kulto. Sis Nikki. Ganyan po ang ugali ng mga cult. If they will gaslight you, pagka hindi ka na naka-align doon sa kanilang doon sa kanilang perception or doon sa Oo. kanilang understanding, sisirain ka nila. Meron pong mga diyan, merong mga documentary sa Netflix, mga kapatid. Yung kulto ni Bang Hika, kulto ni Jim Jones, marami mga kapatid. Ganyan po ang ginagawa nila. Ganyan ang ginagawa ni Daniel Rason ngayon. Tapos tatakutin mo yung mga KNP mo. At ako, Sis Nikki, hindi ako naniniwala na lahat ng mga KNP ay solid na naniniwala kay Daniel Rason. Hindi po, Brad, hindi po. May yan. Yan ay nagkakamali man, nabibigla. Kasi sa totoo lang, nauna rin sila sa kalooban yan, mali talaga ang ginagawa. Kaya, Brad, tama yung sabi nyo na sa kalooban nila, ay sige, tirahin mo pa yan, tirahin mo yan, wala naman makasaway sa kanya. Akala mo naman kung sino, mo naman kung At saka mag-inarte. hindi mo po pwedeng sawayin yan. Hindi ka nga pwedeng, Brad Daniel, mukhang mali po yung Wala po. Kasi, ano po yan, iba po ang ugali niya. May sayad yata sa utak yang si Daniel Rason, mga kapatid. Sis Nikki, totoo, parang baliw siya. Ngayon nga, napapansin ng iba, no? Ito nga, yung taga-Canada na nakakaano ko, alam mo, Zoom na lang siya ha, kasi tinatamad na nga rin siyang mag-local. Siyempre, bakit ako maglo-local pa? Nakita ko na yung mga kapalpakan niya sa buhay niya. Yung mga maling niya, ganun-ganun. Mga isip niyang tinamad na siyempre siyang mag-Zoom. Kasi siyempre, may anak siya, may pamilya, pagod na siya sa trabaho. Ma-interrupt lang kita, Sis Nikki. Kasi merong puntong magandang sinabi si Brad John Chichester kanina kung nakinig po kayo. Kasi ako wala naman akong pakialam doon sa personalities noong mga leader ng iglesia. Kasi may mga leader ng mga unang naglingkod sa Diyos na naging palpak. Kagaya ni Solomon. Sino pa? Kagaya ni Haring David. Kagaya ni Haring Saul, nakauna-unahang hari ng Israel. Kaya lang, ang problema dyan, yung aral Wala namang problema. Kaya nga ako, hindi ko nga po, Sis Nikki, biruin mo. Kung ako talaga masamang tao at merong yung sinasabi ng iba na tiktik, hindi ako tatagal dyan. Kagaya nga na sinabi ko sa'yo at sa mga kapatid, Sis Nikki, na meron akong pangako sa Diyos kasi kung ano man yung mga nalalaman kong kasiraan nila, dadaling ko yun hanggang libingan. Yun po yung pangako ko po sa Diyos. Kaya lang, teka lang, parang balintuna or the opposite na sasabihin mo sa akin na i-block nyo na yan, nagsasalita yan ng laban sa aral, kung kani-kanino yan nagsasalita,
Wala pong ganun. Kaya puntahan nyo lahat ng mga pinuntahan ko Ala, iba at naman, Brad. dinistinuhan ko. Alam nyo po, mga kapatid, wala akong sinasabi. Manapa, pinagtatakpan ko pa Brad, ang pamilya nila. Brad, doon kang magtaka. Si KDR nga, tinaraydor yung tsuhin niya. Halos Mhm. yung pinagpagura ni Bes, pagpalagay ng ano, na nasa sa kanya. At alam At mo, saka, si Sneaky, uli kita, hindi lang si Brother Eli ang tinraidor niya. Tanong niyo po sa akin kung sino pa ang tinraidor niya. sino pa po? Yung kapatid niya na si Sis Lisel Kapulong. Alam niyo po, nagdamdam niya si Sis Lisel, masama ang loob ni Sis Lisel kay Daniel Rason, na kapatid niya. Bakit? Tanong niyo po bakit? Bakit po? Alam niyo po, pera po nung mag-asawang Don Kapulong at ni Sis Lisel Kapulong yung pinambili sa mga lupa sa Kidirak. Oo nga po. Yun, alam ko nga rin Naghirapan po po yun. nila yan. Meron po Opo. ako mga pictures na naghihirap kami, nagpapakapuyat kami na Opo. magrepack ng kung ano-ano para maibenta. So ayun. Tapos afterwards, kamukat-mukat mo, makikita mo sa Oo, sa na kay Arlene. stock registration Opo. na kay Arlene Rason yung 80%. Ako naman nahihanga dito kay Arlene. Ano, siya, binabandera siya ni nung asawa niya na mabuting asawa. Ako kasi, ayokong pulahan ako ng ganun eh. Kahit pa sabi ako asawa, teka, ba't may papangalan sa akin yan? Aba, ako may delikadesa. Huwag. Hindi. Kung siguro ko ipapangalan mo sa akin, hindi ganun kalaking 80%. Pagpalagay na, hindi ganun. Eh, ano din si, yung asawa, ano din si Arlene, wala din siyang, ano, sa kalooban niya at sa puso niya, suwapang din siya. Eh, kung Swapang tutuusin, po talaga. Brad, bagay din naman siya eh. Bagay din naman silang ganun eh. Aba, hindi ka na baga nahihiya. Hindi naman pwedeng mag-aalam mabait kayo dyan sa mga kapatiran sa iglesia. Tapos, ang suswapang nyo sa property, 80%? Eh, kahit pa ako asawa, ako na magsasabi, ay wag 80%. Ang sagwa, Alam ang niyo po si pangit. Sneaky, meron pa po yung property na naiwan si Brother Eli sa BGC, condominium unit sa Opo, alam BGC, ko yon. at saka sa Clark, sa D Heights. Alam niyo po kung sino po yung mga nakaka-afford lang doon sa D Heights, sa Clark, Opo. yung pong mga mayayaman. Kasi po ano po yun, yung pong condominium po doon, ano po yun, prime lot po yun, sa madaling Opo, salita. prime lot, opo. Katabi po siya ng Hilton Hotel sa loob Opo. po ng Clarkfield, Pampanga. Mga kapatid, alam niyo po, sabi ni Daniel Rason, Lisel, ayusin mo yung yung sa BGC at saka itong sa Clark na naiwan ni Uncle, sabi niya ganyan. Alam niyo po, nung inayos po nila, iso-surprise po dapat yang si Daniel Opo. Rason at saka si Arlene Rason. Pero nung araw na iso-surprise sila po ang na-surprise. Bakit? Tanong mo si Sneaky. Bakit po? Nandun na sila. Nauna na sila. Sino pong nauna? Nauna na sila. Si Daniel Rason at saka si Ang Arlene sweetek, Rason. Opo, Oo. kaya alam niyo po, mga kapatid, si Sneaky, Oo. Sa kwento na nagdamdam si Ate Lisel noon, si Sis Lisel Kapulong. Kaya ang sabi ni Brad doon, ganyan talaga ang buhay, sabing ganyan. Ikaw ang nagpagod, tapos iba yung makikinabang. Tapos sabi ni Sis Lisel, pa, alam mo naman yan, wala naman tayong hangad na pag-interesan yung mga ganyang bagay. Kasi with all fairness naman po, mga kapatid, nakasama ko po kasi yung mag-asawa na yon, si Bradon Kapulong at si Sis Lisel Kapulong. Kaya lang, eventually, mga kapatid, parang nakita ko nakokorrupt na rin sila. Kasi nakakakorrupt talaga yung pera. Ay, Brad. Biro mo, lahat ng bahay nila merong vault. Merong vault sa Apalit. Merong vault doon sa Philinvest, sa tapat ng malapit. Meron po silang bahay din doon, yung si Sis Lisel at saka si Bradon Kapulong. Ilan yung vault nila? Alam niyo po, yung vault nila, pwedeng ipasok yung 4 or 5 tao or 6 na tao. Ganun kadaming pera, mga kapatid. Sino? Si Brad Daniel. Si Bradon Kapulong din. Kasi si Labradon Kapulong po ang may hawak ng mga negosyo sa iglesia. Wala. Ano na yan? Brad, alam mo masasabi ko lang dyan. Ano yan? Katulad ng ginagawa ni KDR tsaka nung asawa. No? Sa social media, sa Facebook,
mabuting asawa, mabuting asawa. Magaganda yung mga pinapakita. Yan ang sinasabi ko sa inyo, Brad. Ang tawag dyan, mga hypnotize na. Yes, Kumbaga, sa Facebook ganyan ka, pero sa realidad, swapang ka. exactly. Dan, Totoo. Si Sneaky, kung hindi swapang, biruin mo, mismong empleyado mo, nagkasakit, pinapalapit mo sa PCSO. DSWD at saka sa PCSO. Opo. Hindi ba? Bawal, kaya nga tayo bawal tumaya ng loto at saka sweepstakes dahil sugal yan. Tapos, kamukat-mukat mo, pagka nagkaroon ka ng problema, palalapitin ka sa PCSO. Saan galing yung pera ng PCSO? Ay, hindi niya na Di yun sa sugal? maiisip. Alam niya yan, pero ngayon, nasa gitna siya ng kaperahan. Hindi niya maano yan. Lango siya sa kapera. Nag-interest kasi sila sa pera na iglesia at saka sa property na iglesia. Yan lang, Brad Badong. Basta sila, ang tingin ko sa kanila, nag-interest yan eh. Tsaka, hindi lang, sobrang pag-i-interest nila. Talagang mawalang ka na, kabasta kami meron. Ayan sila. Kaya alam mo, Brad, ayan ang dahilan kung bakit nawala ang espiritu sa kanya. At saka totally, wala naman talaga siyang espiritu eh. Sinubukan lang siya nung mga una-unang panahon. Binigyan lang siya ng konting unawa. Kaya konti lang napapaliwanag niya eh. Ang binigay lang sa kanya, kumbaga 1/4 lang ang binigay sa kanya. Sinubukan siya. Ayan ang tingin ko sa kanya. Kasi si Sneaky, alam niyo po, si Sneaky tsaka yung mga kapatid na nakikinig at makikinig pa sa mga videos na to. Ang Diyos kasi hindi naman, oo, tama, kinasangkapan ka, pero habang buhay ba nakakasangkapanin ka? Hindi. Tandaan po ninyo mga kapatid, yung kauna-unahang hari ng Israel, si Saul, itinakwil po yun ng Diyos. Bakit? Hindi niya sinunod ng buo yung utos ng Diyos. Alam mo si Sneaky, yung sinasabi ni Daniel Rason nung pasalamat nila na narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sabi? Putol yung talata. Ang sabi ng talata, na ituro ninyo sa kanila. Alin? Na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. Kailangan pala, para samahan ka ng Panginoong Hesukristo all throughout your days hanggang sa kauli-huliang panahon. You have to follow His instruction. Ano? Sabi niya, ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat. Hindi po pwedeng merong kulang. Pag merong kulang, hindi ka nasasamahan ng Diyos. Ganyan nangyari kay Haring Saul. Ang sabi ng Panginoon, patayin nyo lahat. Wala kayong ititira, pati yung mga hayop. Wala kayong ititira. Nakita ngayon ni Haring Saul, yung mga matatabang baka, matatabang tupa, etc. Alam mo, si Sneaky, inispare niya. Nagalit ang Diyos, hindi niya sinunod. Kaya ganun po, si Sneaky. Kaya nga. Tapos eto naman, ayun nga sinasabi ko sa iba eh. Sinasabi, oo, si Brad Daniel doon pinagbira. Aba, hindi pwede yung magkamali. Hindi pwede yung matukso sa itsurang yan. Yes, Diba? exactly. At saka meron pang mga magandang sinabi si Brad John Chichester kanina. Na yun yung sinasabi ko noong mga previous videos ko na hindi naman ikaw talaga ang nagkasala, Daniel Rason. Hindi naman ikaw ang nagkasala, pero bakit mo pinaninindiganan na edited lang yung mga picture? Kaya nga yung mga kapatid sinasabi nila, brother, mas madali pa sa amin na tanggapin na magpapasorry si Brad Daniel. Mga kapatid, pasensya na po kayo. Hindi naman kami mga sarado ang utak para sino bang hindi nagkakamali at nagkakasala? Brad, wag na magpaliwanag. Si Brad Daniel, ang taong mayabang. Hindi, si Sneaky, I am just giving Daniel Rason a benefit of the doubt. Baka naman meron pang pagkakataon meron pang puwang sa puso niya na magsisi at bumalikwas sa mga kasinungalingan at sa... Pwede siyang, wag na natin antayin yun. Antay na lang natin yung property na makuha. Bahala na siyang bumalikwas. Hindi ko na kailangan yung mga pagbalik-balikwas niya. Hindi ko na kailangan yan, Brad. Antay natin yung property na iglesia kung anong gagawin niya. Bahala siya, balikwas. Bahala siya dyan kung anong gawin niya.
Hindi naman nag-aantay talaga sa kanya na espiritu. Kasi alam mo tayo may mga aral na nga eh. Kaya nga nakalagay sa Biblia, Brad, manatili na lang kayo sa aral. Ibig sabihin manatili, wala ka nang aasahan sa mga susunod pa. Yan, yung mga natutunan mo na yan. Yan na ipananatili mo. Wala na yatang dadating na magtuturo na katulad ni Brad Eli. Wala na. Ngayon, kahit anong gawin ni Brad Daniel, wala akong pakialam kung umamin siya o aminin niya nga talaga. Wala na, hindi na kailangan siyang umamin. Tanggal na nga sa kanya yung espiritu eh. Kahit magbalik-baliktad na siya, yung property na lang ayusin niya, bahala siya. Yun yun. Actually, mga kapatid, si Nikki, pagka po napunta sa gobyerno, yung reklamo natin, masisilip lahat ng property na yan. Bakit, how did you accumulate those kind of properties na ito lang ang trabaho mo? Hindi po pwede, Brad. Ano ka, matandang sinauna, yung katulad ng kinukwento nyo, na kaya siya nagkaroon ng 200 hektarya. Abay, Brad, sa mga matandang sinuuna lang yun, kung ano yung abot tanaw mo, iyo yun. Aba, hindi na uso yan ngayon. Ay, napakaswapang mo naman. Hindi na uso yan. Ngayon nga sa prime lot, bago ka makabili ng lupa, 60 square meter lang yan, 100, 200. Halos gito, halos talagang ano na. Ngayon, tanaw, iyo. Aba, hello, wala namang maniniwala sa kanya yan. Ano siya, matandang sinauna na may ganun. Walang maniniwala sa kanya, Brad. Yung kinukwento niyo 200 hektarya, Brad, ayan ay sa mga matatandang sinauna na yung talagang kauna-unahang pang panahon, ano yan, hindi na isalin sa mga susunod na henerasyon, kaya hindi na parte. Kumbaga, yung 200 na yan, nakapangalan sa kanila yung pamilya kasi hindi naman yan pwedeng isang tao eh. Basta yan sa anak, sa asawa, dun yan eh. Kasi lalaki ang buwis niyan eh. Hindi pwedeng sa kanya lang talaga yan. Ang ginawa niya ni Brad Daniel, ano na yan, dinistribute niya yung mga property niya, yung mga pag-aari sa anak niya, sa asawa, ganun ang ginawa niyan. Pero Actually, yung si sinasabi Nikki, hindi nga sa anak at asawa eh. Meron yung noong nandoon ako sa La Vista, nakapangalan yon kay Jerry Caroro, yung engineer na na miyembro. 'Yon. Nakapangalan. Kaya tapos nung namatay si Brother Eli, ang sabi nitong Betrason, yung nanay, anak, sabing ganyan kay Daniel Rason, agapan mo yung sa La Vista, baka kami ni ni Jerry Caroro yon. Sabi ganyan. dapat Kaya sila po ano sila praning sila, paranoid sila sa mga ganyan. sa mga property, eto nga Brad, basta ito lang ang isa kong naiisip. Hindi talaga yan aanuhan ng espiritong mabuti. Yung espiritong sa Diyos nalilipat, hindi yan lilipat. Tinan mo naman ang ginagawa sa mga property, tinan mo ginawa niya sa property na iglesia. Tapos, kaya nga sabi ko, naku mga kapatid, huwag na kayong umasa na may matitikman pa kayong aral. Huwag na kayong umasa kasi yung abuloy nga, simpleng abuloy, bawal mo yung galawin. Siya, abuloy na sambahin ng Ng buong tawag dito. iglesia. Oo, iglesia, ginanyan mo. Naku, wag na kayong umasa na may espiritu pa pwede yan. At saka talaga namang wala eh. Dati talagang wala. Sinubukan lang siya. Kumbaga, Brad, sa 1/4 binigyan lang siya. Kumbaga, hindi siya napagkatiwalaan sa ganon. Wala naman siyang iniintindi. Wala naman siyang pagpapalaganap. Brad, ano sabi ng mga nasa abroad? Matapos kaming payamanin siya. Kami ang lumumbog sa utang dito sa bangko. Paglabas namin, hindi naman siya nangangaral. Kami ang sasabihin niyang antikristo. Kami nga nasuporta sa kanya para siya yung mangaral. Anong ginagawa niya? Ano siya? Like dito, like doon. Ngayon nga, sa abroad siya, sa Canada. Ewan ko kung schedule niya. Sinabi sa akin kung ano schedule. Nalimutan ko na. Ganyan siya. Ngayong March, papunta siya ng Canada. Baka after ng Guatemala, papunta ng Canada. Daw at yun, ready na daw dun yung mga pa-target, tita po ganun siya katindi. Tapos itong mga panatikong ito, na mga nagagalit sa amin at bakit kami lumabas, may nakita kami na hindi nyo nakikita, subukan yung makita nyo, humanda na kayo. Ewan ko lang kung dumalo pa kayo. Meron pong babasahin ko lang yung tanong si Sneaky. Sabi ni Brother Darius Panergo, Brad Badong, alam din po ba ng mga KNP na pwede kumain ng halal, bakit hindi ituro sa mga kapatid? Meron na pong paksa po dyan na nakahanda si Brother Eli na ililift na po niya yung halal. Bakit? Wala pong mapatunayan na religious ritual na ginagawa ang mga Muslim pagka nagkakatay. Alam niyo po ang kagaya nung sinabi kong kausap ko kagabi na kapatid na nagtrabaho siya sa Middle East. Ang
pagka kinakatay yung manok, ang sinasabi, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hindi ko alam kung tama ba yung pagkaka-pronounce ko. Pero ang ano po niyan, katumbas na salita sa English is, God is great. Yun. Yun po ang ano. Tapos sinabi ng boss ko po dito na nung una kasi sabi ko sa kanya pagdating ko dito, sir, wag ka pong bibili ng ano, nung sinama niya akong mamalengke, wag ka pong bibili ng karne na merong tatak nito. Bakit? Ano ba yung tatak na yan? Tatak po yan na nakalagay halal. It means to say, merong religious ritual na ginawa yung mga imam when they slaughter the cattle or the chicken or whatever. Sabi kong ganyan. Pinabayaan lang ako ng boss ko, hindi niya ako inano doon, sinaway. Tapos siguro after quite some time, tinanong niya ako, sabing ganyan, bakit mo nasabi na yung halal iniaalay namin, ini-offer namin sa Diyos? Kasi po yung itinuro sa amin, sabi kong ganyan. Mali yung itinuro sa inyo, sabing ganyan, kasi wala kaming ganung ginagawa. Though Muslim po yung boss ko, pero hindi po siya practicing Muslim. Sabi niya, ganito ang sinasabi namin. Pagka, halimbawa, magkakatay kami ng manok, sasabihin namin, Panginoon, patawarin mo ko sa gagawin kong pagpatay dito sa manok na ito, linisin mo ang aking budhi. Yun ang ano nga po yun, ang tinatawag nilang Panginoon, baka si Allah nga. At, nagdadasal ka nga, si Allah ang tinatawag, ayun ang mga kilala nilang Diyos eh. Kaya siguro, kumbaga kaya parang... po, wala pong hindi po nila inihahandog. They are praying to cleanse their guilt. Pero wala po silang na sinasabing, ito ino-offer namin sa iyo. Sabi nga ng boss ko, bakit in-offer na pala namin, bakit pa namin ipapakain sa iba? Meron na pong paksa na naka-ready, nasa AdPro na po 'yan. Alam po ni Brad Mel 'yan. Tanungin niyo po si Brad Mel Magdarao kung hindi totoo po. Ba't hindi po pinapaksa ni Brad Daniel? Ayaw po ni Daniel Rason. Oo nga, nabalitaan ko na 'yan. Wala siyang talaga. Kasi po, si Sneaky, sa mismong bahay ni Brother Eli sa Brazil, ako po kasi nagluluto ng pagkain noong magulang ni Daniel Rason. Maaga po kami nagigising. Nagigising po ako 4:00 ng madaling araw. Kasi, 2 juice po yung gagawin ko, ipe-prepare ko eh. Yung pong lemon, na merong ascorsin, merong olive oil, yun po yung iinumin nila after 30 minutes or 40 minutes, mag-a-apple carrot juice po sila. Tapos, after 1 hour, dun pa lang sila kakain. So, I have to wake up at 4 a.m. to prepare all those things. Ngayon, pagka kumakain yung mag-asawa, yung magulang ni Daniel Rason, nakikisabay si Brother Eli. Tapos, ang gusto ni Brother Eli, organic yung kakainin nila, yung mga mahal niya sa buhay. So, nung una, organic yung niluluto ko kasi may separate na chest freezer doon sa mga organic na mga consumables. Ngayon, tinanong ako ni Brother Eli after siguro mga few days or 1 week. Sabi niya, nakahalata siguro. Alam niya kasi yung organic eh. Tapos, yung bang pinapakain mo sa amin nila mami mo, organic ba yon? Tinapat ko si Brother Eli. Sabi ko, Ingkong, nung pong una, organic po. Kaya lang po, sabi kong ganyan kay Brother Eli. Lately po, hindi na po organic kasi nakita ko mayroon pong tatak na halal. Alam mo si Sneaky, pinanlakihan ako ng mata ni Brad Eli. Laki-laki ng mata nun. Sa kanya ako sinigawan. Tandaan mo, sabing ganyan, pinagbabawal ko yung halal. Walang makakapasok na halal dito. Sabing ganyan. After few moments, pinaliwanag niya sa akin. Pinaimbestiga ko yan. Hindi naman ini-offer pala yan.
Oh. pinaimbestiga ko kay Sis Melly. Tanungin niyo po si Sis Melly Mali, yung pong mataba na worker na isa sa mga tagaluto ni Brother Eli sa Brazil. Oh. At saka si Sis Rose Magallanes, na asawa ni Brad Emar Alacida, na translator ng Portuguese. Tanungin niyo po si Sis Rose, kasi si Sis Rose po ang tagapamili ng mga supplies sa Brazil. Yan po, meron po ako mga binabanggit na mga pangalan. Sasabihin nyo, nagsisinungaling ako. Di tanungin nyo po yung mga yan. Kung hindi totoo yung mga sinasabi ko, ang dami kong mga pinagbabanggit na pangalan. Kung nagsisinungaling ako, bakit ko babanggitin yung mga pangalan na yan? Pwede nila akong pamalian. Alam ko yan, Brad, yan sa halal kasi ang pinsan ko dito ay Muslim. Tinanong ko rin yan. Ganyan din ang sabi. Wala silang ginagawang pag-alay. Muslim yung kapitbahay kong pinsan ko dito. Tinanong ko na rin yan. Sabi ko sa kanya, alam mo, kaya hindi ako nabilang manok mo, may nakalagay na halal. Sabi, alam mo ba, Ate Nick, ibig sabihin ng halal? Akala ko na inalay. Hindi yan inalay. Sabi ganun. Malinis nga yan yung ganyan Alam ko talaga pag karning halal, malinis. Kasi ganito po yung yung pong palatuntunan na sinusunod ng mga Muslim, yung pong itinuro ni Moises na patutuluin ang dugo. So hindi makakasigurado ka na malinis siyang hindi ka makakakain ng binigti dahil hindi pagka po patay na yung they will not slaughter yung hayop pagkapatay na. Ang sarap ng buhay. Ayun nga po, naalala ko itong mga nagrereklamong lumabas. Naalala ko lang, Brad. Sinasabihan kaming Antikristo. Binibigyan man namin siya ng pera, pa-target. Wala nga kaming aral na mapala sa kanya. Wala siyang aral na malupit. Pero gusto niya target. Meron pong malupit sa kanya. Ano po? Siya po, pero yung aral wala. Ay, wala talaga, Brad. Kumbaga parang pinahapyaw lang yan ang espiritu noon. Wala. Ito mo naman yung mga parang ang dating sa pulpito, parang ang dating ewan ko ba, parang mga politikong kaya na umay na yung iba sa pasalamat. Hindi katulad ni Brad Eli. Yung pasalamat ni Brad Eli may dating. May dating. Sis Nikki, anong year po kayo na-anib? Kailan ba ako nag-flight? Kung kailan ako nag-flight, 2010. Wala na sa Pilipinas si Brother Eli, pero naabutan mo pa, hindi mo na naabutan yung maghapon yung pasalamat? Ay, naabutan ko yun. Brad, naabutan ko po yun. Yung talaga nagsisimula na 6 at saka hanggang gabi. Opo. Brad, naabutan ko yun. Kaya lang, hindi po ba sis Nikki, kahit yung pasalamatan natin, maglatag ka lang ng masaya. Kasi puyat ka, pero worth it yung pagpuyat mo. Ramdam mo talaga. Masaya, ramdam mo. Kahit na doon nagkalat, may mga batang nadaan. Ngayon sa convention, wala kang parang sinihan na nakasakay ka sa aeroplano na hindi maintindihan ayaw madungisan hindi na siya ika-clarify lang natin si Nikki. Meron kasing mga nag-exit na anti-best. Galit sila kay Brother Eli. Opo, alam ko, naintindihan ko yun. Opo, inuulit po, ako personally, inuulit ko, hindi po ako pro-best. Hindi rin. Po ako, pro-God po ako, mga kapatid. Kasi kung pro-best po ako, ang dami kong nakita na na pagkakamali ni Brother Eli. Kaya lang sabi ni Brother Eli si Nikki, nung buhay pa siya, mga kapatid, wag niyo pong isasalig yung pananampalataya ninyo sa amin. Dahil kami po, tao din kami po, pwede kaming magkamali, pwede kaming magkasala. Alam mo, Brad, ayun din ang iniisip ko kasi wala akong pakialam sa'yo kahit saan damak mo ka ng kaso, kahit yung mga personal na buhay mo. Ang mahalaga, natuto ako sa'yo ng aral. Nasa akin na yun, natuto ako ng aral. Wala na akong pakialam. Kumbaga sa saging, Brad, sabi nga ni Brad Eli dati, kunin mo yung laman, itapon mo yung balat. Kung ayaw mo sa akin, okay lang. Pero, dito naman, pero si Nikki, pero si Nikki, noong binili mo yung saging, kasama mong binayaran yung balat ng saging. Okay lang. Ganoon naman talaga Alam nga naman bumili ka ng saging na balat na. Di siyempre hindi. Siyempre itatapon mo yung balat. Ngayon, sa panahon ngayon ni KDR, hindi mo pwedeng i-apply yun.
Pag bumili ka ng saging, halimbawa si KDR, itapon mo na lahat. Oo. Kasi pati yung mismong prutas nung saging na nasa loob ng balat, katapon-tapon eh. Oo, kung kay KDR mo i-apply, wala ka naman talagang dapat, itapon mo na. Kasi Sobra. total, ikaw. Kasi total, Biruin mo, Brad Badong. tingnan mo si Sneaky. Biruin mo, tingnan mo yung ginagawa niya sa mga pagkakatipon. Imbes na solusyonan niya, harapin niya yung mga allegations. Mga allegations si Sneaky kagaya nung open letter ni Kuya Adel at nung mga kapatid na nag-ano ng open letter, hindi niya hindi niya mabigyan ng pansin yung yung mga concerns ng mga kapatid. Biruin mo. Wala. Opo. Wala talaga, Brad. Ito, dito na lang, Brad. Di ba kay kapatid na Ellie, pagka ganyan yung mga nangyayari, nalalabas na yung mga, naglalabasan na yung mga kapatid, aba, mga kay NP, anong ginagawa nyo? Ano, mga manggagawa kayong tulog? Baka isuspindido. Ay, ngayon hindi. Wala namang hanapin si KDR na, wala kang hanapin sa kanya. Sa consultation, wala. Sa kahit magtanong sa kanya, hindi na yung Bible expert, hindi naman niya talaga yung kaya. Ibig sabihin, bilang tagapayo, consultation na lang ng mga kapatid, hanapin niya yung mga nawawala. Siguro baka sapian pa siya ng espiritu, makita yung pagmamalasakit sa kanya. Wala naman nakita ang pagmamalasakit sa kanya eh. Ang minasakitan niya, yung pag-aari ng iglesia. Yun ang minasakitan siya, kaya nawalan siya ng espiritu. Wala naman minasakitan siya eh. Opo, Sis Nikki, eto nga yung eto nga yung katwiran ni Daniel Rason. Kaya daw po tinanggal niya yung consultation kasi ayaw niyang makapagpahiya ng kapatid. Ibig sabihin, si Brother Eli namamahiya ng kapatid para sa'yo. Hindi. Kaya ayaw niya magbukas ng consultation, siya ang mapapahiya. Correct. Pinakayaw niya na lahat. Totoo. Halimbawa, ako, Brad, Natumbok mo, naintindihan Sis mo ba? Nikki. Ako, Brad, kasi wala man ako asawa ngayon. Ibig ko sabihin, halimbawa ako, Brad, nang agaw ako ng asawa, nangalon niya ako, gano'n. Paano niya ako mapapayuhan? Ang asawa mo, saan galing? Magagaganyan ka, gano'n, gano'n. Hindi naman, lalaki siya. Hindi siya pwede magpayo sa lalaki na, bakit ka kasi kumuha pa ng ganyang klaseng babae? Makakapagsabi ba siya ng gano'n? Hindi siya makakapagsabi. Malawak ang mangyayari, Brad. Pag siya nag-consultation, siya ang mapapahiya, hindi yung kapatid. Kasi yung kapatid, miyembro, hindi mo yan basta mapapahiya sa mga ganyang bagay. Miyembro lang yan eh. Opo. Ikaw ang mas mapapahiya. Kasi mangangaral ka, leader ka, puno ka, bakit ganyan ang pamumuhay mo? Ay, naku, wag niya, hindi man ako bobo. Correct. Ganyan yan, Brad. Ayan ang ano dyan. Di ba po? Opo, ganyan nga po, Sis Nikki. Wala na po siyang puro pambabakod na lang ang ginagawa. At saka wala siyang pakialam sa wala siyang pakialam sa mga kapatid. Bakit? Sabi nung isang ni Alvin Manuel, lol, siya mapapahiya. Sabi ko sa iyo, siya mapapahiya. Sabi ko sa iyo, Brad, mag-iingat. Pag ikay mangangaral o obispo, iingatan mo yung pagkatao mo. Hindi wala siyang masisita. Exactly. Halimbawa, Brad. Sis Nikki, yung pong sinasabi ninyo, sabi ni ni Apostol San Pablo, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. yung kasing overseer or tagapag-ingat ng kawan, dapat maingat yun sa sarili. Brad, wag mo nang hanapin nga yun sa kanya. Yung pamilya nga niya hindi kaya. Paano maiingatan ng kawan? Brad, wag ka nang umasa. Ang maiingatan yan, pera, hindi kawan. Wag mo na isingit yung mga ganyang bagay. Brad, kasi nakalagay yan sa Biblia hindi kayo makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. Diba? So, isa lang talaga yan. Kita mo naman sa kanya. Anong inaasikaso niya? Mga negosyo, property. Wag mo nang asahan. Bagay, hindi naman talaga kami naasa na lalabas pa sa yung espiritu Sa totoo lang, tanga na lang ang aasa sa'yo sa mga panahong ito. Tanga na lang. Ayan ang tinatawag na time element. Wala na. Siguro, nung panahon yun, inaasahan ka. Nung kamamatay lang ni Brad Eli, maraming umaasa sa yung kapatid. Maski nga si Brad Eli naasa sa'yo. Pero ngayon hindi na. Iba na inaasahan namin yun. Iluwa mo na lang yung property. Tapos na ang usap. Lalabas na kami. Totoo. Wala na usapan kasi wala na kaming hihintay na sabi sa'yo. Alam mo, Brad, yung espiritu, yung Brad,
Mga Brad, proper. ano mo ganito yan, Brad? Ang espiritu tanggap na naming wala. Matagal na kami nag-antay, 4 na taon eh. Ayan na lang iluwa mo, layasan na, okay na. Tapos na. Tapos na ang usap. Magkanya-kanya na tayo. Total kami naman may mga aral eh. Sabi nga sa Biblia, manatili na lang kayo sa inyong ano, may nakalagay na ganun eh. Manatili, oo, sa inyong pinagkatutunan. Eh, saan ba na tayo natuto? Eh, kay Oo. Brad Eli. Di ba? That's Wala tayong aasahan. sa mga natutunan mo at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Oo. Kaya yung iba, naalala talaga si Brad Eli eh. In fairness para sa kanya, kasi saan ba tayo talaga natuto? Saan ba tayo talaga natuto? Kanino tayo? Eh, wala nang tayo natutunan sa kanya eh. Ang natutunan sa kanya, pag-ibig, pag-ibig. Sa kanya pala, umiibig na sa salapi. Tayo naman, ginigisa sa pag-ibig, patawarin, patawarin. Alam mo yung mga... Yung ano, hindi marunong magpatawad eh. Tapos tayo yung ano, pagbibintangan niya na hindi nagpapatawad at walang pag-ibig at napupuot. Ikaw nga ang napupuot, Daniel Rason. Bakit? Ang sinasabi ko sa'yo, di ba? Pwede mo namang sabihan yung nanay mong dalahira, yung nanay mong impacta, na, Mami, pwede ba na malayo na si Badong? Tantanan nyo na po siya? Bakit hindi mo pagsabihan yung nanay mong impacta, Daniel Rason? Nadamay ka sa pagka-impacta ng iyong nanay. Ayan, pati yung ugali ng yung tatay na babaero, ayan, kinuha mo. Nanguha ka ng asawa. Ako talaga, naano talaga ako sa ganyan. Kaya itong pokpok mong nakuha, eh, buhay prinsesa. Naku, Brad, matagal ko nang alam yan. Tanungin nyo, ipa-DNA test ninyo si Arigel, na anak ni Japayukin Pokpok na yan. Anak niya sa hapon. Opo, Ngayon, alam ko po yun. pag-DNA nyo, i-compute nyo kung ilang taon siya. Yun lang. Alam ko po yun. Tapan. Alam ko po yun. Eh, alam ko naman tanggap niya yun eh. Kasi alam ko na yan, yung ganyang, tawag dito. Wala ka maano kay KDR. Pasensya na siya talaga. Sa pamilya. Sa pamilya, hindi pwedeng halimbawa. Unang-una. Sa pangangaral, hindi rin pwede. Wag na nga siya magpatanong. Yung asikasuhin na lang niya, yung tupang nawawala. Ganon. Tapos patugtugin lang niya yung video ni Brad Eli. Kung ganun ba naman ang ginawa niya, kahit wag na siyang mangaral, yung mga ginagawa niya mga yung motor na nagpapatalon, kahit anong gawin niya, Brad, pwede na. Wala namang problema, basta yung video, ayan mga kay NP, ayan ako'y gagala, ako'y magta-travel. Siguro baka mapatawad po siya ng mga kapatid, kasi kahit pa paano, may pinapatugtog siya. Nagagalit sa kanya yung mga kapatid, halos kasi gawa ng, asan yung video? Wala kami naririnig pangangaral. Ang ibang ginagawa mo, gala doon, gala dito, bago ka magpapatalo ng motor, anuhin mo muna yung video kahit ikaw na ang tumalon. Correct. Totoo yan, Sis Nikki. Video lang naman ang pakiusap ng mga kapatid. Oo, nasa video pa Brother magawa. Eli? Biruin mo ngayon, nung February 11, namatay si Brother Eli. 4th year death anniversary. Ni tribute man lang, ni pinost mo man lang na kahit pakitang tao, nag-post ba kayo? Halata naman. Wala. Brad, halata. Wala na siyang ang lang niya talaga sa pulpito, pa-cute ba? Sabi nung taga-Canada, Brad, daw, pa-cute nga. Sabi nako, pupunta lang yan dito, magpapa-cute yan, ganun-ganon. Hindi yan napunta sa mga area dito na mga wala siyang mapapala, yung wala siyang mata-target. Dito nga, konti lang ang kulang sa mga pa-target, di niya pinupuntahan. Pero nasaan yung pera namin? Bakit kinuha niya? Hindi naman siya nagpunta dito. Correct. Ang tinatanong nila, yung mga pera nila nung pa-target. Sipin mo, gaano ka kapalang iyong mahirap na lang po, Brad. Ayan yung pinagtatanggol ng mga miyembro na iba na ang diwa mo iba na ang aral, lumaban sa aral. Ano lumaban sa aral? Wala nga ang aral na mapala sa kanya, kaya nga naglabasan. Ano lalabanan mong aral? Wala nga siyang aral na tinuturo. Oo, paano makakalaban? Alam mo, ako lalaban sa aral, Brad. Okay ka lang ba? Kung ako'y nalaban sa aral, dapat ako may Biblia dito. Talagang tatastasin ko yung talata at kukontrahin ko. Wala naman kinokontra ko sa niya, yung katamaran niya, yung pagkatao niya, yung property niya, ayun. Wala na akong pakialam. Ba't ako magtatala-talata dito? Tamad nga ako. Tamad ako magbasa. Di ba? Ang inaano ko, sabi nung iba, kinontra ko ng aral. Hindi ako kontra sa aral, kayo kontra sa aral. Biro mo, sabi sa Biblia. Sa bagay, budhi mo yan. Dyan ka nga malalaman kung may Diyos. Nakalagay sa Biblia, lumabas kayo dyan, bayan ko. Hindi niyo naririnig. Bakit?
Nagdadala kayo ng bola niyan sa pulpito. Hindi nyo naririnig, wala na nga kayong kinakain. Kaya nga naglabasa yun ng iba. Hindi ba kayo nakakalata? Ang daming lumabas. Kumbaga sa bahay, nasusunog na, ikaw na lang ang hindi nalabas. Masyado kang panatiko sa kanya. Wala namang pinapakain. Ayun yun, Brad. Nakuha ko na eh. Wala namang pinapakain. Nagpapadala kayo sa bola. After ng paksa, magmahalan daw kapatid, patawad ang pag-ibig. Doon na lang tayo nabobola sa pag-ibig Pero siya, umiibig siya sa salapi. Habang tayo, ginigisa sa pag-ibig, magdukduk ka sa pag-ibig dyan, mahalin mo yung kapwa, maghirap ka, mag-hardship ka ng pamumuhay. Yan ang pag-ibig. Patawarin mo, ibig sabihin nun, wag mo siyang silipin. Ang may pag-ibig, hindi nakakita ng masama. Aba, hindi, iba. Ang laki ng property mo kahit naman anong buti ko, makikita ko yan. Anong sasabihin nilang, wala daw, ang may pag-ibig daw ay hindi nakikita yung masama. Ay, hindi. Kahit ako'y puno ng pag-ibig, makikita ko yung property na nasa pangalan mo. Dapat iluwa mo. Yun lang, si Sneaky, mali na yun. Kasi sabi ng Biblia, kayo'y mga galit. Utos yun. Pwedeng magalit ang Kristiyano, ang lingkod ng Diyos. Pero, ang sabi ng Biblia, kayo'y mga galit, ngunit huwag kayo... Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Huwag mawawala ang Diyos sa iyong sa iyong puso, huwag mawawala. Si Brad Daniel, ginigisa ka sa paksa na ang daming sinasabi, patawad, pag-ibig. Alam mo, narinig ko yung mga paksa niya Yung ngayon. Kasi... Kaya nga si Sneaky, lagi yan yung pinapaksa niya, patawad, pag-ibig. Gusto niya na patawarin siya ng mga kapatid. At ng mga kapatid. Kasi marami siyang kasalanang ginagawa. Ay, hindi. Ako, alam mo, wala na sa kanya kasalanan yan. Pero alam mo, yung property na iglesia, hindi yan makakalimutan ng iba. Ano ka ba? Kahit magtutuwad ka at magtatalon dyan, kahit ilabas mo yung property na iglesia na hinahanap sa'yo. Nagtatanong ka kay Brad, Rola, na, di ba, hinahanap mo sa akin? Di ba? Ngayon, kami nagtatanong sa'yo. Hinahanap namin sa'yo. Masyado siyang, hindi ko talaga, yan, Brad. Pasensya na at patawarin. Hindi. Tamo, sa pamumuno niya, anong ginawa niya? Tumalikod yung mga nasa abroad, mag-e-exit, matapos patayin niya sa paglulon at nagkaroon ng utang, tapos sasabihin niya, Antikristo nung lumabas. Isipin mo yung paglilingkod nila, yung pagrelihiyon na baliwala, tumalikod, gawa mo. Yan ang pinagmamalaki ng mga natitira diyang kapatid na, ayan ang hinabilin ni Brad Eli. Hinabilin ni Brad Eli. Kaya nga may nakalagay sa Biblia na lumabas ka na at talaga magwawalang yayan Correct. Oo, lumabas. Kasi yan, kung mabuti, walang nakalagay diyang lumabas. Walang nakalagay dyan, maniwala ka. Kaya natupad pa rin talaga. Wala namang pagtatalo dun sa siya yung binilinan talaga ng kapatid na Eli. Kaya lang, nakikita mo na nga, iba na nga yung tinuturo, iba na nga dun sa tinuturo ng Biblia tsaka ni Brother Eli. Tapos, iba na yung ginawa. Mananatili ka pa ba dyan? Tanga na. Kaya nga sabi ng Biblia sa Galacia, tangang-tanga na ba kayong mga taga-Galacia? Kayo'y nagpasimula sa espiritu, ngayo'y nagpapakasakdal kayo sa laman. Dati, napupuno natin ang Araneta Coliseum sa mga Bible exposition, sa mga pangangaral. Ngayon, ano ang ginagawa ninyo? Buwan-buwan, merong concert. At saka bawal yung ginagawa ninyo na pa-concert dyan sa Araneta. Bakit? Bakit po? Mga ticket walang presyo? Bakit walang presyo na nakalagay sa mga ticket? Hindi na nga siya tapat. Hindi na nga siya tapat sa mga lahat ng bagay, Brad. Correct. Hindi na po siya tapat. Hindi na po siya tapat. Sa lahat ng bagay, Brad, hindi siya tapat. Hanggat makakagulang. Tapos yan, kaya yung mga pinapakita lang niya na madali namang, Brad, i-assess. Unang-una, sa totoo lang, ano ba namang ginagawa niya? Kung sabi ko na nga naman sa iyo dapat yan, kung talaga siya gagala, mahilig man pala siya magbiyahe, mag-iwan siya ng video na para yung mga kapatid, Brad, matuwa pa sa kanya, hindi mauumay. Magkakaroon ng malaking conflict pagka nag-play siya ng video. Isang video lang ni Brother Eli, taob na siya. Baka kaya nga po hindi ginagawa niya yun Ayun nga po yun, kaya hindi niya ginagawa. Marami siyang mga pinagtatago, tinatago niya yung video, tinago niya yung pagkamatay ni Brad Eli, tinago niya kung anong sakit. Ito pa sa lahat, okay nang itago mo na lahat, yung property nasaan, tatago mo pa rin. Diba? Merong tanong dito si Brother Ernesto de la Cruz Kailipan. Brad J. Arbadong and si Sneaky question. Ano mas may matutulungan?
yung ibibili mo ng ticket ng concert, yung pera mo, or ikaw mismo magbibigay ng tulong like worth of grocery items, yung pambili sana ng ticket. Sis Nikki, meron lang akong sasabihin tukol dito ha. Meron po akong nakausap, siguro 2 weeks ago, na grupo po yun ng mga kapatid, na core group po yun. Core group ng iglesia. Ibig sabihin ng core group is sila yung mga pangunahing tumutulong when it comes sa mga project ng iglesia. Sabi nila sa akin, kaya ako, sabi niya ganyan, nung napansin ko na monthly merong concert sa Araneta, kinutuban na ako. Wala namang problema kung tumulong tayo, lumalaban nga tayo talaga ng ubusan. Kaya lang, nung time ni Brother Eli kasi, is nangangaral si Brother Eli araw-araw. Walang hinto, walang kahinto-hinto yung pangangaral na ginagawa ni Brother Eli. Alam niyo po, hahanapin ko lang yung picture namin ni Brother Eli after po niyang magdoktrina sa Laguna, sa may Santa Catarina, Brazil. Alam niyo po, umuwi po kami na nakadextrose si Brother Eli. Tapos, yung dapat yung dextrose mataas po para bumaba po yung mag-flow. Alam niyo po, nag-improvise na lang kami, bumabiyahe kami, nakalabas yung dextrose. Ganun po. Talagang masikay po si Brother Eli sa pagpapalaganap. Ngayon, bakit ko po naisingit 'yon? Ito pong mga grupo ng mga kapatid na ito, sabi niya, kaya ako magmula nung napansin ko na puro concert na lang ang ginagawa ni Daniel Rason ng iglesia ngayon, hindi na ako bumibili ng ticket. Biro mo, 25,000 ang isang ticket. At yung binibigay sa kanya, dun sa mga kapatid na grupo na yon, ilang ticket ang binibigay na tagta 25,000. Tapos, ang ginagawa ko ngayon, pagka may lumapit sa aking kapatid o kahit hindi kapatid, direct at tumutulong na lang ako. Hindi ko nga tayo process ng... Wala nang transparency. Exactly, walang transparency. Wala na. Not unlike during Brother Eli's time, si Nikki, nung panahon ni Brother Eli, nag-aalat si Brother Eli ng isang pagkakataon sa pasalamat ng buong kapatiran na nagkakaroon ng report at pag-uulat sa kaperahan, yung cash flow, yung in and out. Kaya kapatid, aware sila, ganito ba? Ganito pala na ang pasok ganito, ang lumabas, mas pala. Opo. Ngayon wala na Kaya nga sabi po ng Brad, sabi nga po ng friends ko sa Canada, ang hindi na daw siya nagta-target ngayon sa MCGI Cares na lang daw siya nagbibigay. Kasi ayun, may report daw dun yung pera. Pero sa pa-target, walang report kasi ginagastos lang daw yun ni KDR sa travel. Kaya kaya alam mo, ako nananawagan sa mga kapatid, tulungan natin yung mga nagta-target abroad na hirap na akala nila tama pa yung ginagawa na KDR na nagbibiyahe lang ng biyahe. Hindi naman siya nangangaral. Nananawagan ako sa mga kapatid, kung ayaw nilang lumabas, wag na silang mag-abuloy. Yun lang, kahiya-hiya sabihin, bahala sila kung gusto nilang mag-abuloy. Pero alalahanin nila, napakayaman na yan ni KDR. Bilyonaryo na yan. Ayan, masasabi mo ba, Brad Badong? Bilyonaryo naman talaga siya Tapos ikaw, pamilya, isasaing mo na lang, simpan mo. Tabi nyo na lang kung ayaw nyong lumabas. Kung ang puso nyo at kalooban ay naandyan pa rin, kahiya-hiya sabihin, tulungan nyo yung mga nasa abroad na walang katapusang patarget sa paglo-loan nila. Walang mangyayari pagka sumusuporta pa kayo sa abuloy dyan. Pagdating sa pera, wag nyo na rin, bahala kayo. Kung ayaw nyong lumabas, nasa inyo naman yan, bahala kayo. Pero yung pera, imbis na sa pamilya nyo, inyo na lang. Sarili niyo. Kung may gusto kayong tulungan na talagang kita nyong harap, na naghihirap, ayun, bigyan nyo. Ayun na lang ang masasabi ko pagdating dyan sa pera. Totoo Hindi po na. Totoo po yan. Brad, anong oras na po dyan? 7:18 po dito at alam ko 2:18 AM na po dyan. Kaya nga po. Sabi Sige nung po, mga kapatid si Nikki, Brad Badong, si Nikki, 2:00 na po dito sa Pilipinas.
pero hagalpak pa po kami dahil kay Sis Nikki. Inaantok pa ako ng lagay na yan. Kaya alam mo, marami. Inaantok pa ako ng lagay na yan. Kaya nga minsan, Brad, kasi ako may kaibigan, no? Share ko lang ako may kaibigan. Mayaman talaga siya. Talagang mayaman siya, no? Gusto niya akong kakalad ka rin palagi kasi lagi siyang napapatawa ko. Eh, parang akong ano niya, stress reliever, ganon-ganon. Abay, sabi ko sa kanya, aba, may talent ako. Alam nga naman ganun lang. Sabi ko, alam nga naman kasama mo kami. Aba, time is gold ngayon. Ang hirap ngayon mag-sideline. Sabi ko ganon. Kaya lagi ako po kang sinasama. Kaya naiintindihan ko din po kayo. Yan, yung aking mga fans. Ako po, namang problema ako dito sa aking mga fans. Magdadalawang account na po ako. Yung Daniela Mondragon, ako din po yon. So, mapupuno na po kasi yung ko, biro mo, ang bilis mapuno. Daloy siya ng daloy, Brad, yung friend request. Napaka-unfair, baga hindi si Brad Badong ang inyong i-add at wag na akong i-add nyo. Kay Brad Badong na kayo mag-friend request. Pareho din yun kasi pag nagla-live din naman nakikita. Nahihirapan po ako sumala ng tapos mamaya magdidemonyo na sa Facebook ko. Kahit magdemonyo ka dyan, wala akong alam. Sinasabi ko naman sa'yo, kumbaga sa hold-upper, abonado ka sa akin. So, magwawala ka niya sa Facebook. Uy, bahala ka magwala. Bahala ka magwala dyan. Kahit mag-alano ka pa dyan. Wala. Kaya nga sabi ko sa inyo, wala. Kaya sabi ko sa inyo, Brad, wala kayong mawawala sa nako. Ako pa, wala ako sinaalang-alang. Baka nga kung may asawa pa ako, pagbawalan pa ako ng ganito, wala, kahit kayo magwala din sa Facebook ko, wala kayong mapapala. Kaya sa akin, accept lang ako na accept, bahala kayo. Pag nakita ko naman kayo nagwawala sa live at kung ano nang sinasabi nyo, ayun, doon ko kayo friend, doon ko kayo ibablock. Wala pa naman ako nakikita ngayon Kahit pa sino kayo dyan. Oy, mga fans ha, gabi na. Gabi na dito. Aba, para naman ako nasa lamayan ito. Buti sana kung may kape ako, tsaka biskuit dito. Alam mo, Brad, kasi wala akong kape dito. Brad, kasi wala akong kape dito sa loob ng bahay. Nakakalimutan ko pong bumili. Naghahanap ako ng kape kanina. Wala din naman akong tinapay. Ang lapit ko lang sa Alphamart, kabila ko lang. Hindi na ako bumili. Sabi ko, tutulog na naman ako, hindi naman ako kakain. Kung alam ko lang akong dito, di sana ako yung nagkakape na dito. Okay lang na parang nasa lamayan. Napaligaya ko naman yung aking mga fans. Ako, tulog na yung mga yan. Pero gabi ngayon in fairness, gabi pa dyan araw. Araw Ano sa po? araw sa inyo. Gabi po dito, 7:21 p.m. 7. Maaga pa po, 7:21 p.m. Opo. Ay, nako, maaga pa pala, Brad. Konting kwento lang. Yung mga fans ko kasi, talaga, ano ba ang gagawin ko dito? Accept ko naman ang ina-accept. Yung isa kong account, Brad, Daniela Mondragon, doon na lang yung iba. Kasi syempre, ang gusto nila yung real, kasi itong ginagamit ko ito lang po talaga yung account kong ginagamit, wala na. Hindi naman po ako pala, kung may picture man ako, naka-only me lang. Walang mapapala sa akin yung mga tik-tik na yan. Ako, wag nyo na akong wag nyo na akong asamin at wala akong mapapala kayo sa mga picture ko. Wala. Pinalitan ko nga yung profile picture ko Aba, malay mo. Alam mo naman yung kalaban, hindi ako naniniwalang hindi gagawa yan ng masama. Lahat nagagawa ang masama, alang-alang sa pera. Naku, hindi ako, ayan yung mga kwento nyong yan, maski kapatid, maski ama, dahil sa property. Uy, tigil. Alam mo, hindi naman alam ko naman kung sino ang sa akin. Alam na alam ko. Naku, wag mangyari, pero alam ko ang gagawa sa akin hanggang hindi magandang kapalaran. Nakakalungkot lang, Brad, alam mo kung bakit. Kasi, eto share lang ng konti ha. Siguro, siguro mga 10 minutes lang. Alam mo, yung pamilya ko, Brad, hindi nila alam na wala na ako sa dating daan. Alam mo, pagka nalaman nila, siyempre isipin nila, bakit ka nawala dyan? Parang, Brad, nakakadismaya. Kasi after 15 years, tapos biglang issue lang na ganito, yung mga badong-badong na yan, bigla kang tinanggal. Ako na may hanga dito sa mga kasama ko, kung ikaw ay talagang may Kristong kasama, at saka kung ikaw ay may aral, may salita, kahit sinong makaharap mo, kaya mong kaya mong harapin. Kasi ang salita ng Diyos, matalas yan Ikaw may salita ng Diyos. Nanood lang ako ng badong, na-autotiwalag na ako. Kasi isa lang yan. Ang pinagtatanggol nyo na, yung puno nyo. Yan ang pinagtatanggol nyo. Kaya hindi nga makalantad kaya nga si Nikki, merong sinasabi sa Biblia,
sumpain ng taong tumitiwala sa tao, kasumpa-sumpa sa Diyos. Yung taong tumitiwala sa tao. Hindi nga po nila alam yan, nabubulagan nga sila. Isipin mo, ikaw may aral miyembro. Aba, kahit anong gawin ko dito, tayo magharap-harapan na, hindi ay, huwag kayo manonood kay Badong, ma-autotiwala kayo. Ano kayang klaseng iglesia to? Akala ko ba kayo ang totoo? Dapat nga papanoorin mo. Dapat yan, gawin mo, papanoorin mo. Masyado ko kasing nahalata Kumbaga parang, bobo ba siya? Bobo ba sila? Pag binabawalan mo, lalo yang makakaisip na, teka, anong meron doon? Bakit ako ma-autotiwalag? Anong meron doon? Alam mo, dapat, Brad, ang gawin niya, payagan nila na panoorin ng panoorin. Para siya, mawala na siya ng miyembro. Di wala na siyang problema, maggala na siya. Ang mahirap kasi sa kanya, nangangalaga pa siya ng iglesia, hindi naman niya kaya. Kung ako diyan, kung ako kay Daniel, hindi, manood na kayo kay Badong, bahala na kayo. Hindi ang gusto niya hindi siya makakapaglingkod ng dalawang Panginoon. Correct. Ayan yan, Brad, hindi siya makakapaglingkod ng dalawang Panginoon. Tingnan mo, kung ako naman sa kanya, manood na kayo, sige, manood na kayo doon. Kung maubusan man ako ng miyembro, nakakagala na ako. Hindi niya kaya yun kasi ginagatasan niya iglesia Tingnan mo, Brad, nagtatravel siya, anong ginagamit niyang pera. Yung mga nasa abroad na naglolo, na nagpapatarget siya, ayun ang daladala niya sa biyahe. Tapos pag may nagtanong sa kanya, ewan ko lang din, Brad. Si Sneaky, shoulder na yung plane ticket, shoulder na yung accommodation, shoulder lahat, pagkain, yung sasakyan, lahat ng gamit, pati toothbrush, toothpaste. Tapos meron pa siyang pocket money. Pag uwi niya ng Pilipinas, milyon-milyon yung dala niya. 600 million sa compute ng kaibigan ko. Hindi pa yun fully target, Brad Badong, hindi pa daw yun fully. Kinompute yun sa talagang kakayanan. Ibig sabihin, let's say na ang target ay 1,000 Canadian dollar, syempre, ipagpalagay na natin na, pero nakaka-reach yung iba talaga doon. Vicky, meron lang akong babasahin dito. Taga-ano po ito, taga-Europe po ito Sabi niya, si Paulina Ruiz, dati po akala ko sariling gastos po nila ang mga pamasahe nila kapag nagpupunta sa ibang bansa. Pero last year ko lang po nalaman na kasama po pala yon sa target na hinihingi nila. Biruin mo ilan po sila. Sarap ng buhay samantalang mga kapatid, hirap na makapagbigay lang ng target na hinihingi nila. Hello po, Brad JR and si Sneaky. Kakaaliw po kayo, mga kapatid. Yan, maraming naaaliw sa'yo si Sneaky. Wala Pag hindi naman tayo naaliw dito, wala namang mangyayari sa atin. Isipin mo, nasa iglesia tayong dito sa pamumuno ni Rason. Nasa iglesia tayong malupit. Opo. Mahilig sa target. Wala namang aral na malupit. Talagang correct. Tayo kung tutuusin, lugi tayo talaga kung tutuusin sa labanan, Brad. Lugi tayo. Luging-lugi tayo si Sneaky. Biruin mo, abonado pa tayo. Kaya nga po, katulad nga noon, Brad, yung kinukwento ko sa inyo. Ayun, 1,000. Lahat tayo, pagpalagay na ang target natin ay 1,000 Canadian dollar, isang tao. Yun naman daw talagang nare-reach daw Computin mo na lang, Brad, daw sa 600, sa pababae na lang, 600 million ang dala. Alam nila, 600 million. Sabi, saan niya dinadala yung pera na yun? Kinuwento niya sa akin. Saan niya dinadala yung 600 million? Biruin mo yung kaliit-liit na hospital, hindi matapos-tapos. Kaya nga. Siyempre, iba ang tinatapos. Correct po, iba ang tinatapos. Alam niyo, Brad, ang pangit ng kapalaran natin dyan. Sa totoo lang, napakapangit ng kapalaran. Alam mo, sa totoo lang ipagsusulit niya yan. Buti sana kung magsulit pa siya Brad, talaga, katulad niyan, pamilya ko, hindi alam na ako, wala na. Hindi alam na talaga hindi na ako na-attend. Yung wala na talaga ako. Isipin mo, bigla lang ako tinawalag, bigla lang ako tinanggal dahil sa Badong. Naku. Kayo, hindi, ibig sabihin, ikaw may isip pang worker. Ano kasunod-sunuran dyan? Kasi ako hindi ako pwedeng mag-worker pag ganitong klase mga kasama ko. Kasi ako worker, kahit merong ganung order, nakakakonsensya naman. Hayaan mo manood. Kung gusto niyang manood, hayaan mo umalis. Bigyan mo siya ng kalayaan. Ang ginagawa mo, kinukulong nyo. Pinapatarget nyo. Tapos pag lumabas, ika-character assassinate nyo. Actually, si Sneaky, tingnan nyo po nung pong ilagay ng Diyos
si Adan at Eva sa hardin ng Eden, sabi niya, lahat ng bunga ng punong kahoy dito, pwede niyong kainin. Pwera lang doon sa bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Opo. Naano ko nga po yun. Oh. Kumbaga umasa rin ang Diyos doon no? Binigyan ng Diyos ang tao na free will. Oo, binigyan. Oo. Hindi niya sinabi na pwede naman dapat sana na hindi na niya ilalagay yung bunga ng yung punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Opo. Pero bakit niya nilagay yun? Kasi sukatan yun, kailangan niyang itest yung tao na kanyang nilikha. Kung ito ba ay tapat. Opo. Ganyan nga Brad ang nangyari ngayon na ganyan. Itong kay Brad Daniel ngayon na pangyayari. Hindi naman sa nakakalungkot. Talagang bikti ang iglesia sa kanya. Biruin mo. Biruin mo, Brad, di ba? Kada Sabado, ang dami nang umalis na kapatid. Ikaw, wala, diretso ka pa rin sa gala. Wala nga makita sa yung lahat binago niya. Si Sticky, meron tayong mga babasahin po ha. Sabi ni Tangati ko, ang pangit nung pabayaan na natin yung account niya. Dami account ng puto. Nagta-target kayo sa ayaw magkalkal ng hiwaga. Wala ngang bala, hindi nagpapatanong, puro na lang palusot na dinggoy pala kayo. Sabi naman ni Ke VS, Otto Tiwalag, matinding ginagawa sa akin, character assassination, banned sa lahat ng lokal dahil nag-INC na daw ako, niwala nga ako sa rally ng INC at pagkakatipon nila. Ganyan po kasi yung mga ginagawa nilang mga palusot ngayon, yung character assassination na umiinom ka na daw, etc. Oo, pagagawa niya ni Anaya, yung hospital hindi pa man natatapos, 3 doktor na active sa medical mission ang umexit. Opo nga. Iki, sa Canada alone pa lang yun na 600 million. Yung pera. Paano sa Europe? Paano pa yung sa Australia? Nagsasamsam talaga siya ng pera, Brad. Kaya alam mo kung narinig lang ng mga kapatiran to, no? Sila, talagang magmamalasakit talaga. Biruin mo. Gaano siya nakakasamsam ng ganung pera? Kaya nga sabi nung kaibigan ko, titingnan ko yung mag-asawang scammer na yan. Oo, sabi, bakit in-scam niya kami dito? Kami nagtatrabaho, sila pa-cute face. Titingnan namin yung scammer na yan ba? Hindi kami papayag na scammer. Oo, naloko na kami ng 4 na taon. Okay na yung 6 na taon kay Bes. Yung 4 na taon, naku, titingnan na lang namin siya. Sabi nga, gaano ka kapal ang pagmumukha mo? Makakapagpakita ka pa doon, biruin mo, pupunta ka ng Canada, tawag siya ng mga tao doon, scammer. Correct. Yun? Matinding yun. Ayan mga kapatid, hindi po ako nagsasabi niyan. Ako, sinasabihan ko, pokpok si Adja Payuki, si Arlene Rason. Itong si Daniel Rason, mga agaw ng asawa ng may asawa. Itong mga kapatid sa Canada, ang tawag sa'yo, Daniel Rason at Arlene Rason, mga scammer kayo. Opo, totoo po yan. Siyempre, hindi mo naman maaalis sa kapatid matapos silang mag-loan ng malalaki. In-reach na yung pinipilit nila or na-reach nila yung mga target nyo. Tapos, pagkalabas daw nila, tatawagin kaming Antikristo. Paano kami tatawagin Antikristo? Naghahanap nga kami ng aral sa kanya. Binibigyan na nga namin siya ng pera. Wala naman siyang aral na dating dito. Ang kinokolekta lang niya dito, pera. Pero wala siyang baong mga kung ano-anong. Ganyan siya, Brad. Talagang maghihinakit talaga sa kanya. Tapos tatawagin ng mga Antikristo. Tapos eto naman mga nasa loob ng iglesia kung mamula. Na kayo sa aral? Wala ngang aral. Binibigyan na nga siya ng pangsuporta sa aral. Walang aral. Correct. Ginagawa niya pong entertainment yung yung paglilingkod sa Diyos. Game show, concert, basketball, volleyball. Ano pa? Pag isipin mo na lahat ng entertainment na po pwede niyang isipin. Puro entertainment po Game show, ayan. Brad, wala pa. Meron pa kayong hindi naiisip na entertainment. May kulang pa. Ano po? Dance entertainment. Kaya alam po, hindi naman po siya si Kuya Germs. Oo.
kailangan ng dance entertainment pa. Ganun. Tapos, alam mo, Brad, kahiya-hiya mang ikwento, Brad, ewan ko, alam mo yung mga mga kanta ni Brad Ellie sa MCGI, 'di ba may mga kanta, yung may kanta pa nga si Brad Daniel doon. 'Di ba yung cellphone inalagos? Cellphone natin pag magaganyan ka, magta-type ka doon ng kanta sa iglesia, nalagos. Pag yung si Brad Daniel na nakikita kong kakanta, yung kanyang komposisyon, nilalampasan ko. Hinahanap ko talaga yung kay Brad Ellie, yun na lang kay Brad Ellie yung pinapatugtog ko. Nasusura ako eh. Opo. Alam niyo po si Nikki, sa totoo lang, hindi po si Daniel Rason ang gumagawa ng kanta. Credit grabber po si Daniel Kaya Rason. nga. Credit, Kaya nga ako nagtataka. hindi po si Daniel Rason ang gumagawa ng kanta na mga kanta niya. Hindi po, mga kapatid. Hindi nga. Magsaliksik gumagawa ng kanta. Bakit hindi niya hindi niya i-recognize, sabi sa Biblia, ibigay kay Cesar, give unto Caesar, unto Caesar. Give unto the Lord what is due unto the Lord. Puri sa dapat pupurihan. Ambag sa dapat ambagan. Hindi naman kailangan na ambag yung property, hindi naman yun ambag, yun ang ibalik mo. hindi nga maibalik eh. Huwag na tayong magdaan sa mga ganyan, yung mga, ito na lang, yung mga simple na lang na bagay, huwag nyo nang pahabain. Buwis ang dapat buwisan. Ay hindi, ibalik mo't kami na magbubuwis. Correct ka dyan, Sis Nikki. Ay naku, hindi lang poste ng La Verdad kung susumahin ko yung iniabuloy ko, kahit wala akong allowance, wala akong sahod dyan, allowance lang, nagtitinda-tinda ako ng kung ano-ano. Wala tayong magagawa eh. Kasi yung ating mangangaral natin, subok na matibay, subok na matatag. Wala kang magagawa. Subok na matibay, subok na matatag ang oo. Ay, wala kang magagawa. Tapos mayroon pang andyan yung mga backup na panatiko, yung mga wala magagawa kasi may panatiko eh. Wala kang magagawa, pero, Brad, may panatiko yan. Kaya ayokong minsan pagpapatulan yung mga panatiko kasi ganyan po ako nung actually si Ten Love, si Brad Moises, si Brad Mike Nabong, inaano ko pa yan nung nalaman kong nag-exit sila. Si Brad Mike Nabong, kilala ko personal. Si Brad Moises Estino na nasa New Zealand, kilala ko personal. Si Sis Danang, hindi ko po siya kilala, pero acquainted lang ako sa FB sa kanya. Nung makita ko na meron siyang pinopost against sa church, minessage ko siya, sabi ko, Sis, kumusta po kayo? Tapos, ang tanong niya, brother, anong intention mo ng pangumusta sa akin? Sabi niya, kasi po, napansin ko lang po na, nakakadalo po ba kayo? Yun, sinabi niya na sa akin yung tapatan na hindi na daw siya dumadalo, etc. etc. Sabi ko, nalulungkot po ako sa inyo, pero hindi ko po kayo inahatulan. Ang Diyos naman po ang tagapagligtas. Time po yun, time yun ni Brad Daniel. Kailan po nangyari yun? Time na po ni Daniel Rason. Ganyan din po ako nagpapayo. Ako nga una nakalabas. Oo. Yung bakit naiwan po sila, no? Oo, kasi siyempre kumbaga hanggat maaari nilalabanan ko sa kalooban ko, bagamat ayaw ko kay KDR, bagamat ayaw ko, nilalabanan ko sa kalooban ko na, sige, di baling ako nang umayaw, wag lang ako makahawa. Yung wag lang pala silang mahawahan, di baling ako na lang sa kalooban ko, kung umayaw man ako, sila, gusto ko, dumalo sila, ganon. Kasi masama naman kung ako nga lang, masama naman kung yayakagin ko pa sila sa hindi pagdalo, di ba, Brad? Iba naman ang nangyari. Ang nangyari, ako ang lumabas, sila ang baligtad. Talaga namang Ano po sinabi nila sa'yo nung nakalabas ka? Bay, tahimik ako. Siyempre, mapapahiya ako. Hindi po sila, ano po sinabi po nila sa'yo? Wala naman pong sinabi. Pero nung una, napapahiya ako. Kasi nung una, kanta po siya ako ng recruit. Sige, dalo ka. Nung ako na may nakaramdam ng mag-exit, na ayoko na talaga, hindi na ako naiwik sa kanila. Hindi ko na sila pinapadalo. Ibang mga kapatid na nagsabi sa'yo, di ba, meron po kayong kinukwento na sinabi po ninyo, buti ka pa, naka-exit ka na. Ay, oo. Sinabi ko, hindi ko naman pwedeng sabihin ng pangalan nun. Kasi siya yung pinapayuhan ko dati na, hindi, dumalo ka. Parang nangilag pa nga ako sa kanya nung nalaman kong niya dumadalo. Isa lang ang sinasabi niya nga, paulit-ulit.
Tapos ayun, siya kasi may sinasaalang-alang na ano, kaya nadalo pa rin. Eh, biruin mo, Brad, nagte-text sa akin, nagchat-chat. Ala, nandidini ako sa lokal. Ha, natitiis mo pa yan na ano? Eh, wala, hindi ako, may nakaupo lang din eh. Sabi gano'n. Alam mo, Brad, ang hirap ng mga closet. Ako'y naaawa din sa mga closet. Eh, biruin mo, si Brad Daniel. Eh, nalalaman ko rin naman na kanilang paksahe at maraming kumukuha nga eh, di ba, sa loob. Eh, nalalaman naman natin. Ang hirap, talagang parang yung sakripisyo nila, ano, na uuwi ka ng alas 12, ng ano, nakaganon ka lang. Alam mo naman ang sinasabi, alam mo wala naman sa aral. Alam naman nila na kailangan lang ni Brad Daniel eh, kailangan naman ng abogado eh. Paliwanag pa rin ng paliwanag siya eh. Ang hirap, Brad, ng closet sa totoo lang. Kaya alam mo, Po yan. naunawaan ko din yung mga yan. Ay, kung ako naman hindi ako tatagal, Brad. Para sa kahit pa ako may pamilya at asawa niya, may bahala ka, diyan ka na. Hindi kita babawalan, pero ako lalabas na. Aba, magtitiis din ako? Hindi na. Sa akin kasi, Brad, hindi pwede eh. Pag naalala ko si Brad Daniel, kasi ganito, Brad, kaya hindi kasi ako makatagal sa mga yung ganung harapan, nakatingin ako kay Brad Daniel. Ganito kasi yun eh. Halimbawa, sasabihin ni Brad Daniel, ay ano, wag tayong umibig masyado sa salapi. Eh habang sinasabi niya yun, naalala ko yung kay Direk sa pagmumukha mo. Eh di ako inayayamot laang. Ay mahirap din yun. Tapos, halimbawa, ay kapatid, wag tayong iibig sa salapi, ganun-ganon. Wag tayong masyadong umibig sa salapi. Ay pag naalala ko naman yung 200 na ektarya mo, na para kang matandang sinauna, na lahat ng tingin mo iyo. Aba, tapos ay, talagang antibay mo din nga talaga. Ay, hindi talaga ako tatagal. Hindi talaga ako tatagal, Brad. Oo, lahat ng tao nagkakamali. Siyempre, sino ba naman, Brad, ang hindi nagkakasala at nagkakamali? Pero depende naman. Depende naman sa sinasabi mo. Kasi ganito yan, Brad, dalawang klase ng tao eh. Diyan mo makikita may konsensya. Hindi na siya masyado magsasalita ng alam niyang bawal. Halimbawa, ganito, ako hindi na ako magsasabi nung huwag ka masyadong iibig sa salapi. Hindi ko nasasabihin yun pag alam ko sa sarili ko may kiramkam ako. Hindi ko nasasabihin yun, Brad, yung mga ganun. Ha? Pero babasahin ko lang tong sabi ni Tangati ko, ikaw yan, referring to you si Sneaky. Sabi niya, ikaw yan, kami nagtitiis muna at naghihintay ng timing. Kasi may mga kasama kaming na brainwash pa. Opo nga, naiintindihan ko naman po yun. Kaya, naiintindihan ko naman po sila, kaya talagang naandyan. Eh ako kasi talaga, hindi, kanya-kanyang pagtitis. Ang dami ko na nga tinitiis ko pa ng mukha niya. Eh hindi na. Maigit na rin talaga, Brad, na umexit na laang. Tiisin mo na lang yung mga character assassination. Kaysa naman makita mo yung pagmumukha niya na kung ano sinasabi. Labag naman sa kanyang gawa. Ay maku, mag-character assassinate na kayo lahat ay sabihin nyo na. Ay, diba, Brad? Ikaw na kanyang pagtitis. Alam mo kay KDR pagka nakikita mo siya. Ay pagka, yun nga basta lalo nitong huli, Brad, na nagsusuma ko. Siyempre, nung huli naman, nag-aano naman ako naglolokal naman ako nitong huli. Kaya lang, pag ay yung mga eksena niya na, may sinasabi siya, Brad, sa huli ng pasalamat. Alalahanin mo, Brad, may sinasabi siya yung pagkahuli na, yung tatlo na, yung... Sabi niya, mananatili pong sa Diyos. Ayan, oo. Manatili nawa sa atin. Yun, doon ako na talaga sa kanya. Naasar talaga yung kalooban ko sa kanya. Yung gano'n, yung mga gano'n sinasabi niya. Parang wala lang. Parang sabi lang niya yun para andyan kayong miyembro. Wala siyang parang patay ang sa kanya. Hindi katulad ni Brad Ellie, talagang puno ka ng paksa, andyan yung consultation, ayan yung papagalitan ka ni Brad Ellie. Ganun. Bakit manggagawa? Sinong may ng kaso nito? Sino may hawak ng kaso nito? Sino nakakaalam ng di ba? Gaganunin ka sa consultation. Ay, ngayon wala na. Wala nang maggaganon sa iyo ng may kaso. Sino may kaso? Siya na ang may kaso. Opo, si Sneaky babasahin ko tong kay Jade Constantine. Sabi niya, grabe yung pagmumukha ngayon, nakakainis. Pag nakita mo yung ngipin na alam mong pinaayos, napakaputi at mukhang demonyo. Ano po Opo, oo nga. Iba na nga po yung ngiti niya, Brad. Nagpaganon pa siya. Hindi man lang siya, Brad. Ayun. Sige, mga kapatid, yan po yung Meron tayong babasahin pa dito. Sabi ni KVS, dami sablay dyan sa MCGI.
sa panahon ni KDR. One-sided. May ibang elder ginagamit ang power as manggagawa para mang-abuso ng kapatid. Nakakaawa yung kapatid na hindi naman talaga masamang tao, pinapasama nila. Totoo Oo, po. opo, ganyan nga po yan. Opo. Ganyan nga po yan. Ano po kasi sila nakakaawa yung mga kapatid natin. Kaya totoo yung sinabi ni Sis Nikki. Kung mahirap yung nag-exit dahil sa character assassination na ginagawa sa atin si Nikki, mas mahirap yung closet. Ay, opo, nasa tabi ka eh. Oo. Biruin mo, maririnig mo at saka nakikita mo yung pagmumukha ni KDR na Tapos, Brad, tanggap ko na nga yun. Yung ngipin, hindi ko matanggap. Yung ngipin niya, lalong napasama. Hindi ba siya nagtanong sa asawa niya kung itsura niya pagka natawa? Mas maganda pa nga yung normal niyang ngipin, Brad. Hindi ba kasi nagtanong sa asawa niya kung ano itsura niya pagka tumawa? Akala niya kaganda niya doon. Hindi na nga siya matanong, hindi na nga siya nangangaral. Binagaw niya pa yung ngipin niya. Eh di lalo nakakaasara. Wala naman siya ginagawa, Brad. Hindi naman sa pag-ano. Alam mo, Brad, kasalanan mo sa Diyos. Ay, naku, ewan ko lang. Talagang hindi ko, alam mo yung travel na lang niyang ginagawa. Alam mo, mapapayo ko lang sa kanya. Total, marami na rin namang naiinis sa kanya, sa kapatiran. Kasi hindi nga siya nagpapatakbo ng video ni Brad Eli. Ang dami niyang mga sablay, mga target, nagagalit sa kanya yung mga taga-Canada. Kasi nire-reach ang target, hindi naman siya napunta doon. Siya rin may gala. Alam mo, pumunta lang siya sa London Bridge, tumalon siya doon. Para wala nang isip, nangangaral na aantayin. O, di ba? Hayain na. Yun na nga lang, yung property, dyan tayo tapos. Totoo. Oo, siya naman kaya niya naman patunayan na di ba nakarating na rin naman niya ng London? O, di pa sa uli yan. Opo, ganun. Biruin mo yung ang tawag dito, around the world, biruin mo, kampante siya, Brad, ha? Ngayon, nasa galaan siya, ang dami ng mga tupang nawawala. Kaya nga sabi ko sa'yo, Brad, pag hindi yan tumigil, around the world, pag uwi niyan, wala na siyang tupa, siya na ang ligaw. Wala na. Oo, maano siya, wala nang nadalo, wala na, natalikod na, lagi kayo nagla-live, siya lagi naggagala. Ewan ko naman kung may matira pa siyang miyembro. Siguro naman, pag may natirang panati kung ilan, ay aalis na rin yun, mukha na silang tanga doon. Diba? Ewan ko naman kung may babalikan pa siya, mukha na siyang tanga. Bahala na siya magpatapos ng ospital kung anong pinapagawa niya, bahala na siya. Wala naman siyang aral na dala. Walang iya. Nang matapos nang matapos na yung mga patarget na pinaggagawa niya sa buhay, nakakaawa yung talagang pasan-pasan siya Pasan-pasan siya. Ay ngayon, ang tawag sa kanya sa Canada, scammer. Scammer. Para sabihan ka ng mga miyembro mo, Danya Rason, na scammer kayong mag-asawa. Naku, nakakahiya yan. Hindi ba kaya sa buong mundo na tawagin kayong scammer? Tamo, pagka nauwi siya, ganun kadala ang pera niya. Ngayon, daig nyo pa yung mga ibang religious leader. Kayo talagang sinasabihan kayo ng miyembro na scammer. Siyempre, sumasama ang loob ng mga yun. Matapos nga naman lumaban ng labanan, lalo nung nalaman nilang Antikristo. Antikristo kami, matapos namin siyang payamanin. Naging mayaman siya, gawa sa amin. Doon lumabas kami, Antikristo pa kami. Umalis na. Pero mo, gano'ng katatapat sa paglilingkod yung mga yon. Halos lumaban din, Brad, ng ubusan. Tapos ngayon, mga tumalikod na. Yung iba closet, yung iba ay babalik yan. Kasi, alam mo maganda nga yan si Brad Daniel, wag nang bumalik. At makikita niya talaga, wala na siyang miyembro pag uwi. Wala na, magugulat na lang siya. Siya na lang ang matitira, siya na ang ligaw. Wala na sa kanya. Patawarin. Bahala na siya. Ay wala na. Wala na, tatalikuran na siya talaga, Brad. Ayan ang mangyayari dyan. Siya, gumala na lang siya ng gumala. Kumbaga sa tupa, siya na ang naliligaw. Siya na, lakad na, pumunta ka na dyan. Sabi ko naman sa'yo, Brad Daniel, ay may London Bridge, at kayo man nakakapunta doon, ay tumalong ka na lang doon. Ang dami nagagalit sa iyo, kapatid. Correct po. Yun lang naman po ang gusto niyang puntahan Pero
Nagpunta po ba siya sa Africa? Ay, Nagpunta po ba opo. ni? Opo, wala po siyang record na nagpupunta siya ng Africa. Wala po, wala. Pati sa Papua New Guinea. Oh, grabe, ano. So ang gusto lang niyang puntahan yung mga tourist destinations ng mga Makaka-jackpot talaga siya. famous. Mm-mm. Na makaka-jackpot talaga siya. Eh, syempre, alam nga naman kumagat siya sa buto, eh, di sa laman. Mahilig sa laman, eh, di dyan ka na nga sa laman. Correct. Di ba? Mahilig ka sa, ano eh. Ganyan yan, Brad. Kita naman sa pagkatao niya. Kaya alam mo, kung marunong talaga man ng miyembro, marunong kumutob, marunong ano, ay, aalis ka talaga dyan sa pamamahala niyan. Sabi ko naman sa inyo, hindi naman aalis yan, Brad, eh. Ang dapat umalis talaga niyan, ayan, yung miyembro. Kaya nga sabi sa Biblia, Ano po, marami pong mga kapatid sa Australia na nakakausap ko, grupo po sila. Sa Australia, sa Canada, sa US, sa Middle East. Ang sabi po nila, naghihintay po kami ng milagro na ilang araw matauhan si Brad Daniel. hindi. Walang ganun sa Biblia. Ang nasa Biblia, tayo'y lumabas. Walang ganun. Anong matatauhan ka? Walang ganun, Brad. Alam nyo, ako nananawagan sa buong mundo at kapatiran, walang himalang mangyayari. Ang himalang mangyayari yung galing sa puso natin. Sundin na natin yung nasa loob natin. Tayo'y lumabas na. O, di siya iwan. Hayaan mong nagala. Hayaan mong nagala. Pag uwi, wala na. Wala na siyang aanuhin. Wala na siyang sasamsaman ng kung ano nung patarget. Wala na eh. Hindi naman natin kailangan ng aral. At yung iba naman may mga aral. Kumbaga tayo, Brad, di ba? Tayo, sabi nga nung ibang kapatid, aba, ito ay, ewan ko, salamat sa Diyos, mahirap naman magdala kay Brad. Yung ano pala natin na parang yung live natin, parang daw paksa. Nung ano, yung nakaraan live natin na, ay, ikaw na ang ligaw. Pagkalubos, ikaw na ang ligaw. At tanda mo, Brad, may talakayan tayong ganon. Tapos, Opo, tama. ayun, parang paksa na daw yung dating sa kanila. Sabi nung, ano, may nagsabi sa akin, hindi ko nababanggitin ng pangalan. Sis, parang paksa na yan sa inyo eh. Natapos nyo talaga eh, no? Mula dun sa, may pinagmulan topic yun eh. Mula sa paglabas sa iglesia, hanggang sa yung temple baliwala na, hanggang sa naging sambal lang sa espiritu. Isang paksa na daw yun eh. Opo. Kung tutuusin. Totoo po yan. Sis Nikki, kaya nga yung sinasabi ni Brad Jan Chichester kanina, totoo naman yun. I am trying to consider yung sinasabi niya. Kaya lang, delikado po kasi talaga eh. Sobrang delikado po niya na magtatayo ka ng ano. Sabi ko nga, kaya nga sabi ko, di po ba kasi, bakit tayo magtatayo? Meron bang nabuwal? Sabi ng Panginoong Jesucristo, sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi man magsisipanaig dito. Eh, Brad, hindi naman talaga magigiba. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, di ba, tayo na katawan ang templo ng Diyos. Kahit saan tayo mapunta, hindi tayo magigiba. Exactly, tayo po ang templo ng Diyos. Oo. Sabi ng Biblia, sino mang gumiba ng templo, siya ang gigiba ng Diyos. Oo. Kasi ang sinasabing templo ng tayo, walang gigiba noon. Kasi kahit tayo magpunta, tayo ang templo ng Diyos. Baka kasi iniisip ng iba, ay si Daniel, pag iniwanan natin, hindi na buong iglesia. Allah, pinapaiwan na nga yan. Correct. Pinapaiwan diba? na nga. Pinapaiwan. Oo, Pakinggan nyo si Siki. Pinapaiwan na nga yan. Sabi nga. Pinapaiwan na nga yan. Anong iglesia? Tayo nga yung nabuo na iglesia. Kakapit ka dyan. Nakakaapit ka naman ng ibang kapatid. Imbis na intindihin mo itong mga kapatid na bago, na kaya nga lumabas, wala nga na palang aral. At dapat, dito ka rin pumanig dun sa nagpa-target, wala ding napala. Sinabihan niya ng Antikristo. Tapos ikaw, ordinaryong miyembro, ano ka pa kay KDR? Kampi ka pa? Nasa ng ano mo? Wala namang pangaral. Sabi nila, wag daw lumaban sa aral. Wala naman akong aral na lalabanan dyan. Wala naman ako natuto dyan. Ang natuto ko lang dyan, pag-ibig. Lagi siya si pag-ibig. Ay, yan lang ang natuto. Yan lang ang natutunan ko dyan na pag-ibig ko no. Yung pala, nagdi-develop na ng KDRAC niya. Oo. Wala naman yun, i-hypnotismuhin ka nun. Parang ganito, anak, sige, ibibigay ko sa lahat. Mag-ano ka dyan, magkalat ka na dyan, bibigyan kita kung anong gusto mo. Ganun ang ginawa, bahala ka na. Walang consultation, walang ano. Hindi ka na niya sasawayin, bahala ka. Hanggat siya nagdi-develop ng kanya. May tawag niya sa Biblia yung nagsasalita ng ganyang sarili. Tapos,
May Oh. ganyan talata na, Nakatayo na kanya sarili oo, at saka nagsusumakit sa bagay. ng sanlibutan. Ayan siya. So, anong Brad aasahan mo na espiritu sa kanya? Iba naman ang tinatrabaho niya. Correct po. Ayan nga po yun. Mag-aalas 3 na. Ayan, Oo. na ako sa aking mga, Opo. sa aking mga Opo, magpaalam na po tayo, Sis Nikki. Sige po, Sis Nikki. Opo, hindi ko naman alam kung anong oras dyan sa inyo eh. Paalam na po, na lang po yung mga friend request nyo, sabihin nyo lang po ulit sa akin. Katulad, Brad Badong, may nag-chat nga pala sa akin na, ay sis, pa-accept ako yun, okay lang, ina-accept ko. Ngayon, mag-message na lang kayo kung hindi ko pa po kayo na-accept. Yun lang po, kasi hindi naman po ako laging online, at saka ang dami nga po, Brad, baka gamitin ko na po yung isa kong account. Sige po, salamat sa Diyos, Brad. Opo, salamat po sa Diyos, Sis Nikki, at salamat po sa Diyos, mga kapatid, sa lahat ng mga kapatid na nanonood ngayon at manonood after nating mag-live. Sis Nikki, muli po ang pagbati ng pag-ibig at kapayapaan mula sa ating Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo ang maghari sa ating mga puso. Amen. Salamat po. Sige po, salamat po sa Diyos.